Narito miss, hanapin kahit saan, mabulok na rito. Seryoso. Ang pangako sa pamilyang Jayang. Aray, magkaanak tayo ng panibago. Lunas na ang problema. Ang matandang kupal na iyon, patay na talaga. Sino aakalang? Ang kontrata sa mga giant ay para sa tarantadong ito. Bilis, bilis. Inay. Nasaan ang tarantadong yan? Tigilang man. Aalis na ako. Gutom na gutom ka talaga, hindi ka natatakot mahuli. Ayusin mo ang iyong gamit. Maghanda ka, para bumaba sa bundok. Makakaalis na ako sa syudad. Siyam na batinaw ang tatawag sa kapalaran. Magkakaisa ang yin at yang. Ninakaw ng pamilyang Xia ang iyong kapalaran. Lalapit na ang kapahamakan, oras ng bumaba. At hanapin ang binatang Jayang. Upang harapin ang kapalaran ng magkasama. Aalis na ako. Teka. Hindi pa ako tapos magsalita, takas kagad. Hoy, Shiji, paano ka nakarating? Nasaan si Shiji? Mabilis pa sa kidlat ang takas. Shifu. Hahayaang mag-isa ang bunso. Hindi ba mapanganib? Nagulat ako sa'yo. Ang bunsong kapatid mo. Ang dalubhasa sa langit at medisina. Sa tulong ng mga Jayang at ng binatang iyon, tanging ang tiyuhin mo ang makakahamon, ang sinumang gagambala sa kanya, magdaramdam. Jijang, kailangan mo pa, uminom muna ng gamot. May sakit ako, wala ng gamot, uminom man o hindi. Pareho lang ang resulta. Jijang, ang kapatid mong si Jiang Che. Ngunit ang grupo Jiang, kung ikaw, anong nangyari? Kaya, tutulungan mo ako, gagawa tayo ng hakbang, kunin mo ako. Mga eksperto sa RIA, legal na koponan, nahanda ko na lahat. Hintayin niyong magpakasal kami. Pagkatapos ng kasal, agad na magsasagawa, magpa-evif. Pagdating ng panahon, ako ang mga ngasiwa sa yaman ng Jayang. Lahat ng ampon sa ilalim ng pamilyang Xia. Giant Che. Kahit piso. Sige, ako na bahala. Xia Mengshu, paano, kayong dalawa ni Jiang Che? Jiang Xian. Ganyan ka na. Hindi ko na kayang mabuhay ng matagal kahit kasama kita. May kasundo ang pag-aasawa. Ngunit, hindi mo ako pabayaang mabuhay. Kuya, pamilya Jiang pala ang importante. Ang kasal sa pamilyang Xia. Sino ang may paninindigan dito? Oo, ulitin mo. Kung gusto niyang pakasalan ka. Pwede bang maging makatao? Ayaw ko. Dalawa kayong, narito ang, opisina ni Presidente Jiang. Huwag kang magmalabis. Ang amo ang may sabi, bakit aso ka? Hindi kita pahihintulutan. Jiang Che. Paumanhin, kuya, dapat tingnan ng aso ang kanyang amo, di kita nakita. Huwag kang magmadali. Ito ay mula sa grupo, transfer documents ng shares. Ngayon, kailangan mong pirmahan. Ano ang pinag-aalinlanganan mo? Ang asawa mo ay akin na. Lahat ay iyo. Ang Jiang Group. Magiging akin din. Patungong mga espesyal mong katulong. Mahalaga ito sa'yo, di ba? Pagdating ng tamang oras. Sasamahan kita. Sinabi ko na sa'yo. Wala nang lunas. Tapos ka na. Lumabas ka na, bitawan mo ang posisyong ito, baka sakali, mabubuhay ka pa, hindi ba totoo? Tulad ng kasabihan. Mamatay ng may perang hindi nagastos. Bilisin mo, ilipat mo ang mga shares ng Jiang Group. Para mamatay ka. Mapayapa. Sa akin, hindi ka mamamatay. Sino ka? Asawa mo ako. Pero, hindi walang dahilan. Kumuha ka ng maganda, di ba? Ano to? Itong pulubi. Ikaw, Kilala kita. kahit na. Sabi ng guro, may kasunduan tayo, pakakasal na
Kasunduan, ang Jade na ito. Sa hinaharap, magkikilala tayo sa pamamagitan nito. Ang kasunduan, ikaw si Sia Mendli. Akala ko ang asong babae. Na itinapon namin. Hoy, bakit mo ako iniinsulto? Jiang Xian. Tumigil ka sa paglaban, nang walang saysay, bilasan mo na, at pirmahan ang kasunduan. Gusto kong sumama kay Mengshu, tumingin ng mga wedding dress. Walang kwentang paglaban. Jiang Xian. Assistant Lin, ihanda ang kotse. Pupunta. Ikaw si Xia Mingling, di ba? Nadala mo ba ang dokumento? Nadala mo ba? Ipaparehistro mo ang kasal. Jiang Xian. Nagpapakamatay ka lang, di ba? Ang presidente ng Jiang Group. Magpakasal sa isang pulubi. Pagkalat nito, katawa-tawa ka na. Ang mga bagay ko, Jiang Xian. Hindi mo sako ng isang segunda klase. Jiang Xian. Bakit ka nakikipag-away? Siya'y may sakit, hindi sulit. Kahit pakasalan niya, ang anak sa labas, anong magbabago? Pagdating ng panahon, mapupunta ang Jiang Group, sa mga siya, sa huli. Iyo rin ito. Sige, umalis ka na, Jiang Xian. Pag namatay ka, papatayin kita. Pira-pirasuhin, pakakainin sa aso. Pati ang ina mo. Naghihinalo ako, peris ka pang ng hamak sa nanay ko. Assistant Lin, samahan mo ang mga bisita. Sige. Anong ginagawa mo? Paparusahan ka. Salita. Bakit ka na parito? Sinabi ko na, pakakasalan kita. Pakasal sa akin. Narinig mo na. Wala akong oras. Gusto mong gamitin. Para umangat sa Jiang Group, mali ka. Hindi yun ang totoo. Presidente, handa na ang sasakyan. Pwede kitang pakasalan. Pero may kondisyon. Sabihin, Pag namatay ako, ang Jiang Group, mapapasayo pansamantala sa pangalan mo. Pero, tandaan mo, pansamantala lang. Pagkatapos, may ibang hahawak. Bilang kabayaran. Sa pera, hindi ka mawawalan. ayaw ko ng pera mo. Eh bakit? Gusto mo akong pakasala? Dahil ikaw. Ni hindi ko alam kung gaano katagal ang natitira kong buhay. Sabi mo dahil sa akin. Hinay-hinay. Hindi ka mamamatay. Magagamot kita. Kaya kong gamutin ang simpleng sakit na ito. Ano? Kaya mo? Aha. Ang maliit na problemang ito ay hindi hamon para sa akin. Binibining siya, ang ganitong uri ng biro, ay huwag basta-bastang gagawin, ang sakit ng Pangulo, kahit ang dakilang doktor, na si Buho ay hindi ito nagawa, hindi siya nakagawa ng anuman, sa iyong 8 taong karanasan, paano mo magagawa? Ah. Ang iyong ulong kahoy. Puro gamot lang ang iniisip. Sa mga problemang tulad ng itim na enerhiya, wala siyang alam. Tama na, huwag ka nang mag-imbento. Jiang Xian, kahit konting oras na lang ang meron na. Tutuparin ko ang pangako ko. Tayo na. Para magpakasal. Hoy. Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Kung tunay nga na, kaya mo akong pagalingin. Para sa aking sakit, ibibigay ko ang lahat ng pangako. Tutuparin ko ang lahat ng kondisyon. Talaga? Tandaan mo ang iyong mga salita. Ano ito? Tumigil ka sa pagsigaw. Nakakasakit sa tenga. Gising. Ano ang ginawa mo? Pagalingin siya, syempre. Pagalingin siya? Hindi ko pa nakita, ang ganitong paggamot. Aminin, sino ka talaga? Bakit ka pumunta sa Jiangxi? At ano ang layunin mo? Assistant Lin, Direktor Jiang, ikaw. parang gumaling na ako. Ginoong Jiang, kayo. Nasaad ko nang ako ang gagamot sa Sino ka talaga? Nabanggit ko na, asawa mo ako. Sa hinaharap, makikilala ang berdeng hiyas na ito bilang palatandaan ng pagkakakilanlan. Tingnan ninyo, meron din kayo nito, di ba? Ayon sa aking guro, daraan tayo sa malaking kalamidad at dapat tayong magtulungan upang malampasan ito. Taga-pamilya Xia ka. Masasabi kong, ayon sa aking guro, noong bata pa ako, ako'y inampo ng pamilyang Xia. Kaya teknikal na. Paano ka nakakatayo? Hindi mo pa ako napapagali hanggang ngayon?
Matagal nang nakaugat ang masamang hins. Kailangan ng paulit-ulit na paggamot na isasama sa mga karayom ni Buhui para umubra. Ang importante, ang iyong upuang digulong ay napakamahal. Sayang namang hindi gamitin. Malapit ba kayo kay Ginoo? Siyempre naman, bago bumaba sa bundok, palagi niya ako nilulutuan ng kamote. Ginoong Jiang, si Binibining Siya, ay parang hindi matalino. Sigurado ka bang gumaling ka na? Baka dapat ay, paliwanagan mo siya. Hindi ako makapangahas. Binibining Siya, sabay na tayo. Ginoong Buhui, sa wakas ay, naparito rin siya. Maupo po kayo. Ginoong Siya, ang inyong kalagayan, ay naipaalam na ni Binibining Siya sa akin. Kailangan ko pa, suriing mabuti, para masuri ang sakit. Nauunawaan ko. Magpatuloy tayo. Ginoong Siya, ang inyong pamilya noong nakaraan. Kay minsan ba eh? Ay, magmadali ka't aminin mo kay SC, Buhui, ang katotohanan. Mapagkakatiwalaan ba ang paghiram ng swerte? Kailangang subukan natin ang lahat. Kung hindi umunlad ang pamilyang Siya, baka, hindi na nila maaasahan siya, maaari kang magpakasal sa pamilyang Jiang. Noong nakaraan, ang aming pamilya, ay dumaan sa paghina. Totoo na may matandang tumulong sa amin sa sining ng paghiram ng swerte. Tama nga, Siya, hindi kayo may sakit, kundi dumaranas ng pagsubok ng tadhana matapos humiram ng swerte. SC, Buhui, pakiusap. Iligtas niyo ang asawa ko. Ikinalulungkot kong hindi ako makakatulong, subalit may kapatid akong estudyante na bihasa sa mga sining Taoista. Kung matatagpuan niyo siya, maaari pang maligtas si Siya. Maaari mo bang sabihin sa amin, Senior, Buhui, kung nasaan ang iyong kapatid na estudyante? Swerte rin kayo. Ang aking kapatid na estudyante, kakababalang mula sa bundok. Ayon sa aking guro, mukhang magkikita sila ni Manager Jiang. Kapag magpapagamot na, pwede kayong sumama sa akin para sama-sama tayong pumunta doon. Maihahanda ko kayo sa kanya. May iba pa akong mga gawain, kaya mauna na ako. Meng Shu. Samahan mo si Buhui palabas. Pagbuksan mo, Senior, Buhui. Ang pag-anyaya kay Buhui ay dahil sa binatang Jiang. Walang anuman. Magpapakasal na kami ni Mengshu sa lalong madaling panahon. Kailangan ko na rin kayong tawaging na biyenan, di ba? Lagi kong sinasabi na tama ang desisyon ko. Si Jiang Xian ay isang multo. Walang katulad mo sa pagmana sa pamilyang Jiang. Tatay, Nay, bumalik si Sia Mendling. Alam niyo ba? Buhay pa pala ang putang inang yon. Hindi lang buhay. Pagbalik pa lang niya, magpapakasal na sila ni Jiang Xian. Isang multo, isang pulubi. Sa palagay ko, magandang tambal sila. Pero ang kapatid ko ay nagplaplano na tanggapin siya. Para kapag namatay na siya, maipamana niya ang yaman ng pamilyang Jiang. Akala niya hindi namin magagawa ng paraan ito. Binatang Jiang, noon ang pamilyang Xia, nagawa siyang gawing kasangkapan para umanga ng mabilis. Ngayon maaari natin kunin mula sa mga Jiang sa kanilang mga kamay at lubusan siyang wasaki. Wow, ang galing. Maghanda ng dalawang magandang damit para sa ginang. Sa pagpunta sa akupuntura, baka gamitin ni Jiang Che at ng pamilyang Xia ang pagkakataong gumulo. Sige. Guro. Magaling ba ako? Ang bilis kong nakatapos, purihin niyo ako. Hindi ba ako kahanga-hanga? Ang pagsubok ay nangangailangan ng dalawang tao na tunay na nagmamahala at magtutulungan. Huwag kayong gagawa ng kalokohan. Tunay na pagmamahalan. Jiang Xian, mahal mo ba ako? Jiang Xian, mahal mo ba ako? Lilinisin ko ito. Hindi mo pala ako mahal. Guro, hindi ko alam kung paano ito gagawin, Guro. Dapat mo siyang akitin, guro. Akitin siya. Anong ginagawa mo? Pag-akit sa kanya.
Eksakto, mukhang medyo nawawala ka sa sarili mo. Ano ngayon, naaakit ka ba sa akin? Nahulog ka na ba sa akin? Iyong guro, ano bang itinuro niya sa'yo? May nagawa ba akong mali? Nagawa mo. Naalala ko lang, may mga dapat akong gawin. Mauna na ako. Anong balak mong gawin? At pagkatapos siyang akitin, ano ang magiging mga kahihinatna? Hindi mo alam? Sandali lang. Bakit mo ako hinahalika? Parang ikaw pa ang nagmamadali. Hindi totoo. Sinong nagsabi? Sige na, sige na. Hoy, seryoso ako. Bukas, meron tayong mahigpit na laban. Si Jijang, sina Jiang Che, at ang mga siya, dinala ang mga miyembro ng konseho. Dati, ganyan. Nakaka-stress sa akin. Pero ngayon, Ang sikip nito. Huwag kang gagalaw. Tatapusin ko na. Kailangan bang ganyan suot ko? Kapag di mo suot, di ka pwede magdamit ng formal para sa mga bisita. handa ka na? Handa na. Bagay ba ako? Parang, medyo kakaiba. Pwede na, tara na. Saan tayo pupunta? Labanan natin, mga walang modo. Binatang Jiang, ang presidente, mamamatay na. Sigurado ka talaga. Hinay-hinay. Kahapon ko pa nakita mismo. Oo. Nang makita namin siya, kahapon, di na uminom ng tubig. Sigurado. Di na makababa ng hagdan. Mabuti. Kaya, kahit gustuhin ni Jiang Xian, tayong atakihin, wala na siyang lakas para dyan. Binatang Jiang. Ang estudyante ni Ebuhui. Darating ba ngayon? Kung mismong si Jiboho ang nagsabi. Darating siya, huwag kang mag-alala. Ang sumpa mo, mawawala ngayong araw. Maganda. Lahat tayo. Pag ako na ang naghahari sa pamilya dyan, espesyal kayong pagtuturingan ko. Ang saya-saya pala. Ano nang ikinagagala ng mga kwento nyo nga? Ano nang nakakapagpasigla sa inyo ng ganito? Bakit hindi nyo sabihin sa akin? Hindi ba nyo sinasabing naghihingalo ang Pangulo? Ano ba talaga ang nangyayari? At anong alam ko? Kahapon ay maliwanag. Na nasa bingit na siya ng kamatayan, hindi ba? Anong nangyari? Ang pangalan kong Jiang Xian ay hindi karapat-dapat igalang. Imposible, Pangulo, hindi pagkakaunawaan lang ang lahat. Hindi man lang kayo, mukhang marangal na mga tao. Pumunta ba kayo upang tingnan kung namatay si Jiang Xian? At ikaw, sino ka? Kami ay nakikipag-usap sa Pangulo. Anong karapatan mayroon ka na makialam dito? Sa aking tahanang Jiang, ang paghamak sa aking asawa. Sa susunod, hindi simpleng sampal lang ang inyong matatanggap. Nagtataka ako. Anong karangalan ang nagdala sa inyo? Sa lugar na ito, pumunta ba kayo para tingnan kung mamamataya? Manood ng palabas? Assistant Lin, samahan mo ang mga bisita. Hindi kayo welcome dito. Oo. Jiang Xian, sobra na ito. Sila ang ampon ng magulang ni Xia Mengling. Sa huli, sila pa rin ang iyong biyenan. Segundinho. Ako'y pinalaki ng aking guro. Anong kinalaman nila? Ano ang tawag mo sa akin? Segundinho. Mga walang hiya, hinawakan ng asawa ko. Siyam na makalangit na kampana, babala. Direktor Jiang. Hoy, Jiang Xian, anong nangyari sa'yo? Muntik mo na akong lokohin. Nakikita mo ba? Dugo ang lumalabas sa bibig ko. Tingnan natin kung gaano ka tatagal. Ma'am, ano ba talaga ang nangyayari? Naiintindihan ko na. Ibigay mo ang pulsera mo. Hindi. Sino ka ba? Pasensya na. Dalhin mo siya upang sunugin. Oo.
Ano ang nangyari sa akin noon? Baka naman ang pamilya mo. May nasaktan. Anong ibig mong sabihin? May gustong manira sa inyo. Ang buong pamilya. May gustong manira sa buong pamilya. Ano? Ang masamang enerhiya sa pulsera ng kapatid ay kapareho ng dati mong enerhiya. Noong una, Giant Che, saan mo nakuha ang pulserang ito? Dito'y sagradong dambana ng mga ninuno. Hindi mo dapat pakialaman kung saan ko ito nakuha. Asikasuhin mo muna ang sarili mo. Tingnan natin kung paano ka makakalabas nito. Jiang Xian, sa tingin ko'y hindi na. Matatagalan ang buhay mo. Mabuti pang humingi ka ng habag. Baka sakali, mamatay kang marangal. mamatay. Impossible, impossible. Narito ako. Sisiguraduhin kong sa ilang araw, siya'y magiging malusog at masigla, punong-puno ng buhay. Isa ka lang sa mga bastos na ksiya. Pangahas ka at pumunta rito, magsasabi ng kalokohan. Kuno'y bihasang manggagamot ka pa. Dapat sana'y pinatay. Na naming sa gutom noon pa, nang hindi siya magdala ng kahihiyan. Hindi ka dapat manatili sa gantong lugar. Hoy! Ang mga bibig nyo, mas mabaho pa sa tuyong imburnal. Gusto nyo bang maglabas ako ng pangmumog para sa inyo? Salbaheng hamak ka. Tingnan mo, tingnan mo. Kahit sarili mong bibig. Ayaw na sayo. Siya Mengling, di ba? Kahit ma-stabilize mo man, ang may sakit pansamantala, ang kanyang kondisyon. Kaya mo ba siyang pagalingin? Kahit ang tanyag na doktor, na siyang buho ay nagsabing, siya ngayon, wala nang gamot o pagkain na makagagamot sa kanya, hindi na siya magtatagal. Ano, akala mo ba'y, mas magaling ka pa kay Yang Buho? Ang kakayahan mong medikal, nakahihigit ka? Bakit mo sinasabi ang lahat ng ito? Para saan? Para akong kausap ang pader. Isang probinsyana, isang ganid. Wala siyang alam tungkol sa mga dakilang doktor. Yang Buhui. Mahaba ang buhok niya, laging nakangiti, at mahilig mag-ihaw ng kamote. Kilala mo si Ji Buho? Siyempre kilala ko, siya ang kuya ko. Ito. Anong nangyayari? Ikaw ba si Ebuhui? Tungkol sa alagad na binanggit mo kahapon. Ay, ang kapalaran nating magkakapatid, hindi kaya ang ibig sabihin nito. Ang mga magulang. Bakit ninyo pinaniniwalaan lahat ng kanyang sinasabi? At kung sasabihin ko, ako'y alagad ni Jibuho, maniniwala rin kayo sa akin. Nang dumating si Tian, bagong solta, suot ay sirang-sirang damit, puno ng mga tagpi, parang pulubi, at ang lakas ng loob mong, magpanggap na alagad, hindi ka karapat-dapat. Huwag husgahan ang itsura. Ang damit na ito ay gawa ng ate ko, gamit ang sariling kamay niya. 10 taon ko nang suot ito, at hindi ko ito itatapon. Narinig niyo ba iyon? Isang damit na suot na, 10 magkakasunod na taon. Tingnan mo ang kahabag-habag mong ayos. Kagalang-galang si Ji Buho. At may makapangyarihang koneksyon, kung tunay kang alagad niya. Sa kanyang reputasyon, paano ka mapapariwara, sa kahirapan, sa paningin ko. Lahat ng ito'y peke. Kayong, Ang kakapal ng mukha ng mga ito, lumalampas sa lahat ng inakala. Hindi sulit, makipagtalo pa sa kanila, akin na ito. Kayong tatlong taksil, magbitiw kayo o ipapalayas kayo. Pumili kayo, napalayasin ko kayo, magdesisyon kayo ngayon. Ano, palalayasin mo kami? Tumingin ka muna sa sarili mo, kung anong kalagayan mo, nasa huling hininga ka na, at nangangarap ka pa rin. Nababaliw ka sa pagkainip. wala kayong alak, wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang kumilos, kahit pa ito'y pakitang tao. Tama ka, huwag na nating pag-usapan, ang natitira mong buhay, ngunit dinala mo, ang tarantadong ito, na pamalit kay Ji Buho. Binabalaan ko kayo, kapag dumating siya, si Ji Buho, magagalit ng husto, sa kanyang mga koneksyon. Ang paggagalit sa kanya ay, mas masahol pa sa kamatayan. Sa totoo, kaya, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Giant Che, gusto mo bang Nakilala agad kita. Napakalalim na pagmamahal ng ina. Kapatid, tingnan mo ang sarili mong ina. Dayan, hindi ka bababati? Giant Che, sawa ka na bang mabuhay? Jiang Xian. Tigilan mo ang kalokohan, o kaya, ilipat mo ang mga shares, pirmahan ng kasunduan, isinasaalang-alang ang, natitirang maikling panahon mo, palalayasin kita sa pamilya Jiang, mag-isa kang kumilos, o kaya, ipapakita ko sa'yo, paano? Ikakalat ang mga abong ito, Assistant Lin, huwag kang gagalaw. Kapag lumapit ka, babaliin ko ito. pirmahan mo agad ang kontrata, kahit hindi ka pumirma, ang mga direktor, nakita na ang kalagayan mo. Babalik ka lang at sasabihin. Sa tingin mo ba ang mga direktor ay panig sa'yo? Tama, ngayon si Jiang Xian ay hindi kayang pamunuan ang Jiang Group. Halata naman sa lahat. Jiang Xian, Diane, nakikita mo ba? Ang lumaban sa akin. Hindi magtatapos ng maayos. Tandaan mo ang mga sinabi ko. Ano man ang mangyari. Protektahan mo si Jiang. Huwag mong bibigwin ang iyong ama. Tiwalang. Inay,
Gusto mo si Jiang Che. Nangangarap ka lang. Jiang Xian. Tumingin ka ng maayos. Pangahas ka, Jiang Che. Honggo, para sa iyo. Alay. Bilisan mo, batiin mo. Salamat. Ha ha ha, Jiang Xian. Tingnan mo ang laman. Ito ay para sa iyong proteksyon mula sa espesyal na tagapayo. Ngunit ngayon, ako ang magiging panangga mo. Ginoong Jiang. Ang iyong ina. Narito na. Ina, Jiang Xian, haharapin mo pa ba ako? gagawin kong mamatay kayo sa hirap. Ikaw ang mamamatay ng kahabag-habag. Kayong tatlo, bumalik kayo agad, at tipunin ang lupon. Alisin ang kanyang posisyon, at tanggalin siya. Huwag kang mag-alala, binatang Jiang. Ginagarantiya namin, mula ngayon, ang Jiang Group at ang Jiang Xian na ito, ay walang koneksyon. Kayong. Sobra na ito. Inaasar kita. Gusto mo akong paluin? Ikaw ang may gusto nito. Ganda. Wala na kayo. Walang problema, pambata lang ito. Kayong. Tama na. Jiang Xian, mamamatay ka ngayon. Ako ang nagdesisyon, walang makakahadlang. Dumating na si Buhui. Dumating na si Ginoong Buhui. Narito na po siya, Ginoo. Ginoo, bago kayo dumating, ang 2 taong ito, nagpakita ng paghamak, ng ahas pang. Murahin ang inyong pamangkin. Huwag kayong mag-alala, tinuruan ko na sila ng leksyon, ngayon ay nasa inyong mga kamay na ito, hihihi. Alay. Ginoong Buhui, ang walang hiyang ito, kahit aking anak. Dahil sa pagsasamang pampamilya. Anak, Hindi naman siya tunay na anak. Ang aming pamilya, humiram lang ng bahagi ng kapalaran. Ang tampalasang anak sa labas, ay iniwan sa bundok. Kuya, sila. Siya Menling. Laging nagpapakita ng kayabangan. Sa amin. Ngunit ngayong nandito si Ginoong Buho, ipinagpapatuloy pa rin ang bastos na ugali. Tama. Ikaw din, Jiang Xian, si Ginoong Buho, araw-araw kang pinapagaling, hindi ka man lang nagpasalamat. Higit pa rito, hinayaan mong ang puny Jiang ito, ay walang galang sa'yo. tama na. Pamangkin, Ha, nangulila ka ba sa akin? siyang tunay bang pamangkin mo? Siya ay, bunsong kapatid ni Master Buho. Gurang tanga, anak mo talaga siya, paano mo hindi nalaman? Talagang hindi ko alam. Kuya, anong klaseng, mga kaibigan meron ka? Ininsulto nila ako, ng masasamang salita, napakalapastangan. Kaya nga ito, ikaw ang bahala. Kung hindi ka aksyon, sasabihin ko kay ate, para parusahan kanya. Huwag, kapag nalaman ni Dragon Lady, ang lahat ng ito, tutulungan kita, magpakaginhawa. CJ, hindi ba't laging dala? Sa iyo, 49 na klase ng laso gamitin natin sa kanila, at pati na rin 132 na uri ng nakamamatay na karayom. Para sa kanila. Hari ka ng impyerno. Sa iyong blocking technique, hindi ka na maging lalaki. Teka. Master Buhui, ano raw sinabi niya? Tungkol sa blockage. Kasi, tumawa ka. Bakit hindi ka tumawa? Ma'am, maging mabait ka sana. Ako ang nag-iing tagapagmana ng aming angkan. Hindi ko pwedeng pahintulutan na mawala ang lahi. Director Jiang, nakikiusap ako sa inyo at asawa mo, napatawarin ako. Eksakto, President. Sabi mo may 2 pagpipilian tayo. Tatalikuran ko lahat ng shares. Hiling ko lang, labas? Dati may pagpipilian, ngayon wala na. Huli na ang lahat. Assistant Lin, pumunta ka ngayon sa kumpanya at suriin ang mga account ng 3 ito. Siguradong walang malinis dito kapag may nakita kang mali. Tawagin mo ang pulis. Huwag po, Director Jiang, pakiusap. Ngayon ang turno mo. Pumili ka ng isang paraan na binanggit ng kapatid ko bilang isang doktor. Papatayin kita na mabilisan. Ginoo, nagkamali ako. Handa akong humingi ng paumanhin. At ikaw, sinira mo ang abo ng aking ina at ginawang alikabo. Higit pa riyan, sinubukan mong agawin sa akin ang ipinamana sa akin ng aking ama. Sa tingin niyo ba't sapat ang simpleng paghingi ng paumanhin ay maaayos na ang lahat? Narinig niyo? Sinabi ng kasamahan kong babae na hindi. Pagtitipon sa tita. Hihingi ako ng kapatawaran. Patawarin mo ako, tita. Taos puso akong humihingi ng pasensya, tita. Ingatan mong mabuti ang abo ng aking ina. Hali kayo. Kumuha ng pinakamahusay na kalidad ng urn sa loob ng 10 minuto. Kailangan nyo itong iabot sa akin. Payag kayo? Nasisiyahan na ba kayo?
sa 3 araw sa pamilya na santuario. Sa harap ng matatanda ng angkat, magbibitiw ako sa Genclan sa aking sariling pagpapasya. Tinatanggap ko, walang problema. Kuya, gagawin ko ang anumang sabihin mo. Aalis na ako. Bakit ang 3 ito? Nakulong sa sumpang ito, gusto nilang tumakas sa kapalaran, nang hindi alam na ang anak nilang baba na laging pinababayaan, ang tanging pag-asa ng kaligtasan, kay lupit na kabalintunaan. Nagkamali ang tatay at nanay, pakiusap isipin mo, na minsay. Kaming nag-ampon sa iyo mula sa kalye, tulungan mo ang iyong ama, pwede ba? CJ, seryoso. Napakaganda naman, hindi naman mahirap. Nakalimutan mo ba kung paano kanila pakitunguhan? Hindi ko nakalimutan, dahil mismo doon. Gusto ko silang tulungan na mawala ang sumpa para buwagin ang kapalaran. Napakasimple lang, hinihiram ninyo ang swerte ko. Ibalik ninyo at bayaran ang kabayaran. Ito. Madaling ipaliwanag ng kapatid kong bunso. Ang inyong pamilyang siya dapat ay nalugmok na. Ngayon, ang pagbagsak ay dahil sa kapatid ko. Humingi kayo ng swerte para makabangon. Ngayon, ang dapat ninyong gawin ay kunin lahat ng mga taong ito, lahat ng inyong ari-arian at isuko ng walang laban. Ano? Lahat ng ari-arian, anong klaseng biro ito? Pero hindi lang yon. Ang kapatid ko, noong mga panahong iyon, sa paghiram ng swerte, ilang beses nang nag-agonya. Iniligtas siya ni Shifu, sa nagyelong lawa, araw-araw siyang nagtiis ng sakit. Mas masahol pa sa kamatayan. 5 buong taon, at lahat ng ito, ang paghihirap ng kapatid ko, madarama ninyong lahat. Ganito, basta gawin lahat ng ito. Ang kapalaran ay kusa, maglalaho. Mayroon bang ibang paraan? Kung ibang tao ang kapalaran. Siyempre meron. Pero ang inyo, paumanhin. Kasali din ako sa karma, walang ibang paraan. Anong karma? Sa tingin ko gusto lang niyang lokohin tayo. Matagal ko nang sinabi, huwag maniwala sa mga kakatuwang bagay at supernatural. Sa mundong ito, walang ganong pantasya. Tatay, inay, umalis na tayo. Tara na. Naniniwala pa rin ba kayo sa kanila? Noong una, ang pamilya nating siya ay nakabangon dahil lamang sa naghain ang bangko ng karagdagang pondo. Nagbubunganga lang siya tungkol sa yaman ng pamilyang siya. Sa tingin ko, nandito lang siya para sa mga ari-arian ng ating pamilyang siya. Tama si Mengshu. Dapat noon ko pa naisip. Ganun nga. Muntik na tayong maloko. Tara, umalis na tayo. May mga Diyos na nakabantay sa atin. Tapos na kayo. Sutil na anak. Maghintay ka. Pagsisisihan mo ito. Papa, Hisha, Papa, nagsasalita tungkol sa demon. anong ginawa mo sa tatay ko? Kung may mangyari sa kanya, hindi kita patatawarin. Walang makakatakas. Yung mga lalaki kanina, anong nangyari sa kanila? Nakalimutan mo na ba? Papa, gising na. Papa, Nawawalan na siya ng buhay. Hindi na siya magtatagal. Ito ang kapalaran niya. Senyas mula sa langit. Ito ang tadhana. Talagang kapalaran niya ito. Hindi ito gumagana. Nagkamali kami. Dapat hindi kami nagdudas. Pakiusap, sagipin mo si Papa agad. Nasabi ko na ang lahat. Kung hindi kayo magtulungan, hindi ko problema yan. Ibibigay ko, pangako ko, pagbalik ko, ihanda ka agad. Ang pagbebenta ng mga ari-arian, lahat ng pag-aari ng pamilyang siya, ibibigay ko sa'yo. ina, anong ginagawa mo? Bakit siya? Tumahimik ka. At saka, 5 taon ding hirap sa frozen na lawa dahil sa hiniram na kapalaran, nakinabang ang buong pamilya mo. Kaya kayong 3, ama at mga anak, kailangang pumunta. CJ, walang problema. CJ, kung gayon. Una, ipakita nyo ang katapatan. Ito, may 30 milyon sa card na ito. Ang pera lang, hindi sapat. Ito rin, ito ang pamilyang siya, yaman ng pamilyang Fang. Sa tingin mo gagana ito? Ito. Walang problema. Hisha, okay ka lang? Papa, Muntik na akong mamatay. Yung pakiramdam, nakakatakot talaga. Ito ang kapalaran. Pagkatapos humiram ng kapalaran, at saka, hindi maluloko ang langit. Kung hindi, kahit mga Diyos di ka maililigtas. Nakakainis na babae. Ikaw ba ang tinutukoy ng aming guro na kailangang harapin ang kapahamakan kasama mo sa kuna? Tayo ay may pagsubok mula sa tadhana. Hinulaan ng aking guro. Kailangan nating magtulungan upang malampasan ang pagsubok o sasama ang ating huling hantu. Ganito na ang kalagayan ko. Isa pang sakuna, mabagsik ang kapalaran. Director Jayang, 3 kaming magkakapatid, nag-aral ng medisina, martial arts at astrolohiya. Ang bunso naming kapatid, ang bihasa sa mga lihim ng aming guro. Kapag nalampasan mo ito, magiging maayos ang buhay mo. Huwag mong maliitin ang iyong kapalaran. Kuya Buhui, kung nag-aral ka ng medisina, ngunit hindi ka bihasa, ano ang saysay noon? Hindi ako kumbinsido. Hindi mo kailangang malaman.
Sa madaling salita, mabuti ang trato sa aming kapatid, kung malaman niya. Kahit ang aming guro. Hindi ka na maililigtas. Kuya, nang insulto ka ba sa kanya? Sisingilin kita. Pupunta na ako ngayon para isumbong kay ate. Huwag mo siyang tawagi, magluluto ako ng kamote para sa'yo. 3 lang. 30 ang gusto ko. Ibibigay mo ba talaga ang mga ari-arian ni Sia sa puta na iyon? Bakit siya pa? Bakit ako maghihirap ng 5 taon? Kayo na ang pumunta. Ayaw kong sumama. Habang may pag-asa. Hindi ba dahil sa kapahamakan? Sa kuna, kayong lahat ay biktima ng panlilinlang. Kayong Ang inyong abang, Yang Buho, dakilang manggagamot. Ang dakilang guro ng tradisyonal na medisina, Yang Buho, ang taong katabi ko, ay aking espiritual na gabay. Ang Dawas ng TNK. ano? Yang buhui. Layas kayo dito. Akala nyo hindi ko kilala. Ang tunay na yang buhui, mandurugas pa ka. Inay. Ngayon naniniwala na kayo? Impossible. Kilala namin siguro yang buhui. Malinaw na siya ay Kilala ang aking reputasyon. Maraming gumagamit ang pangalan ko para manlinlang ng tao. Napakarami. Paano mo nasabi? Na totoo ang nakita mo? ano? Aba? Akin din ito. Anong ginawa ninyo sa amin? Isang simpleng engkanto, hindi importante. Nagsinungaling ako. Lason mula sa yunan kabuti. Nagdudulot ito ng guni-guni. Kayong, ano ba talaga ang balak nyo? Mula pa sa simula, sinabi ko na. Naloloko kayo. Ang sinasabing kapalaran ay isa lamang, panlilinlang nila, para kontrolin ka. Ngunit, malinaw na, Merong lason sa katawan mo. Kapag gustuhin nila, pwede ka nilang pahamakin. Tay, sinabi ko na, huwag maniwala sa pamahiin. Ito ang tunay na doktor ng tradisyonal na gamutan, Guro Yang Buho, na-diagnose kaagad niya ang iyong karamdaman. Guro Buhui. Dati akong bulat at naniwala sa mga impostor. Pakiusap, iligtas niyo ako. Maaari kitang gamutin, ngunit, Naiintindihan ko. Guro, magkano ang singil mo? peke. Yeah. Kung hindi dahil sa swerte ng mga ksiya, napatag kayo sa bitag nila, anong gagawin natin ngayon? Ikaw ang bahala. Kung peke yang Buho, na iyan, bukas, samahan niyo ako sa Jiang Family Ancestral Temple. Aayusin natin lahat ng problema. Dumating na siya. Jiang Xian. Naku, may lakas ng loob siyang pumunta. Magiging kawili-wili ito. Ano yon? Ayoko sa mga ganitong pagtitipon. May masamang enerhiya rito. Jiang Chi. Saan mo nakuha ang pulserang ito? Hindi, ano ang kinalaman mo dito? Kaya nga ba? May kinalaman ba ito sa santuwaryo ng pamilya? Karaniwan, sa mga santuaryong pampamilya, mga sumpa ng lahi at langitla, sa angkan ng Jiang, ang tunay na tagapagmana lamang, pinagtulungan, maaaring, nakatuon sa pangunahing tagapagmana, sumpang langit. Mayroon bang paraan para maresolba ito? Syempre meron, nandito ako. Di ko inakalang si Jiang Xian ay isang araw, mangangailangan ng tulong ng iba. Tara na. Mga kagalang-galang na lahi ng Jiang at mga panauhi, mangyaring magsilbi. Sa okasyong ito, si Jiang Xian, pangunahing tagapagmana, at Jiang Che mula sa pangalawang ay nagpapatawa ng pagpupulong ng santuaryo. Kami ang magiging saksi. Maaari na kayong magsimula. Ako. Kagalang-galang na matatanda, gawin ninyo ang nararapat. Si Jiang Xian, inaabuso ang posisyon bilang tagapagmana. Para apihin ako ng walang dahilan. Nag-utos pa siya ng mga tao para lasunin ang aking biyenan at pamilya nito. Ang mas masakit, nag-uupa siya ng isang tao para magpanggap bilang dakilang manggagamot na si Yang Buho. Ngayong, nalaman niya, ito, kung tayo'y pananagutin. Ang angkandyang, ang maghahirap ng bunga, kaya nga, ipinapanukala ko. Palayasin si Jiang Xian mula sa angkan. Jiang Che. Mukhang may katika sa balat. Kuya. Pero kahit na, kapatid sa ina, sabihin mo nga ulit yung kamay mong, lason daw ang hawak. Subukan mong lumaban, edi ang pamilya ng biyenan ko, walang kinalaman, naghanap ka pa ng, babong lalason. Yang larwang patayan na yan, galing sa putang yan. Banggitin mo pa. Ang paglitaw niya, buong pagkatao mo, nag-iba na talaga. Jiang Xian, pero itong, wala yan. Saan galing yung babaeng yan? Alam mo ba, bakit sa kanya, nagpakasal ka, kami ng, mga matatanda sa Jiang? Di ko alam. Noong panahong yun, delikado 'di ba, na si Jiang Che. Jiang Xian, mukhang di niya kayang aminin.
Nagpakasal na ako. Tungkulin, sasabihin pa ba? Kung pakakasal ako sa pulubi, di ko sasabihin. Nagkataon lang. Ako ang saksi. Nandoon ako. Mga kapamilya nating, di mo alam, kami ng asawa ko. Nag-alaga, sa ulilang anak pinagtatanggol siya, pero di nagtagal. Pamilyang, resulta, yang maputing lobong yan. Tumakas siya. Yang pagtakas na yan, mahigit 10 taon na. Ang tahanan ng dalaga, nasa labas lang. Ako'y nasa labas ng 10 taon. Yan, napakasama nito. Anong klaseng lipunan to? Nasa labas lang. Di totoong. Paano sila nabuhay? Nakikita ko si Jiang Che. Parang totoo naman. Baka yang panloloko. Galing din sa kanya. Noong matuto ako. Oo. Ang galing magsalita. Ano ba tong dalagang to? Eto pa ang babae, nagbibiro pa, umiyak na. Tumigil ka. Nasa templo ng mga ninuno ng Jiang tayo. Ayusin mo ang asal mo. Tingnan nyo. Dito atin, Hugh. Sa paningin ko, ang sinabi ni Jiang Che tungkol sa lason, di pa napapatunayan, pero sa babaeng ito lang, di kilalang tao. Di sapat, ang asawa kong si Jiang Jiaxiao, Jiang Xian. Nako, ako, sa pagkakataong ito, di alam ng mga dayuhan. Kasalan mo, ang kasal na ito, kailangang wakasan na. Hoy, ang sakit sa ulo mo. Ginang, maghinahon po kayo, at nandito rin po si Jijang. Ang diborsyo. Nauunawaan kita, ngunit bilang puno ng angkan, hindi kita pakikinggan. Sino ka para magsalita ng ganyan? Ano-ano ang sinabi mo? Jiang Xian. Paano mo nagawang ipagtanggol ang isang hampas lupa laban sa mga pinuno ng angkan? Ano ba ang pakialam mo? Ngayon, sa harap ng angkan Jiang, bubuksan ko ang sagradong dambana upang ipahayag sa inyong lahat na si Jiang Che ay pinalayas na sa angkan. Ang dapat kong sabihin ay nasambit na, umalis na tayo. Tigil. Ginoong Jiang, ang usaping pampamilyan nyo. Siksya mingling na palasway, angkan siya. Hindi dapat patawari. Mga kagalang-galang nakasapi, ang honghang na ito, una nang nilason, ang sariling amang pangaman, saka, nagsabuatan sa iba, para mandaya ng pagkatao, si Ebuhui. Sa pangalan ng katwiran, hindi maaaring manatili. Ginoong Jiang, Siksya Mengling ay, aking anak na babae. Bilang kanyang ama, at biyana, iginigit ko ang diborsyo. Hindi ba ito makatarungan? Karapat-dapat ka ba? Kung ayaw ni Jiang, sa aking karapatan, ilalathala namin ito, sa internet. Hayaan ang bayan ang humatol. Ginoong Jiang, binalak ni siya tao, kontrolin ang opinyon ng madla. Kung mangyari ito, makakaapekto sa inyo, at sa Jiang Group, magdudulot ng malaking pinsala. Ang kapalaran ng angkansya, nagnanais kayong tumakas sa pananagutan. Gusto niyo takasan ang inyong utak. Sinumpang kapalara. Anong sinumpang kapalara? Makinig kayong mabuti. Huwag ninyong isipang gamitin ito para takutin ako. Ako siksya tao, hindi nahuli sa inyong bitat. Hindi nagkakamali ang langit. Ang inyong angkanagsya ngayon. Kahit mga Diyos di kayo maililigtas. Putang ina ka, lilinlangin mo na naman kami, panaginip lang yan. Siya Mengling, naniniwala ka bang nasa tatay ko pa rin ang lason? Babalaan kita. Kahapon nakilala namin ang tunay na Ginoong Buhu. Ang lason ng tatay ko ay lubusan na, naalis na. Anong dahilan meron ka ngayon? Anong pinagsasabi mo? Bakit bigla na lang? Hindi ko maintindihan. Mukhang. Nalinlang sila. Kay lungkot naman. Hoy, nalinlang kayo. Magkano ang pera? Tigilan ng pangarap ang mga ari-arian ng mga siya. Kahit sentimo ay mapapa sa inyo. Ito na ang wakas, tapos na ang lahat. Sinabi ko na sa inyo, pinagmamasdan tayo ng mga Diyos. Pero hindi kayo naniniwala. Yan na naman ang mga dayang kagamitan. May fishing line o vibrator sa loob. Putang ina ka, huwag kang pumunta dito na may mga misteryo. Nooy nahulog ako sa bitag mo. Pero ngayon, kahit pa dumating ang makalangit na emperador. Sinumpang kapalara. Nasayang ang panahon ko sa pamumuhay na takot. Ang peking utang na ito, hindi tatanggapin ni ksya tao. At ng buong angkansya, putang ina ka, hindi mo maaapa kahit hibla ng ksya. Nagpapanggap ka pa rin. Papagbayarin kita. Wakas mo na. Ama. Ay, bakit wala namang nangyayari sa akin? Ha? Paumanhin, nasindak ko kayong lahat. Nawawala ba ako? Ikaw na ang magsabi. Nasaan ang kalamidad? Patunayan mo para makita ng lahat. Hindi ba? Kahit isang beses lang umarte, nakakahiya. Kaibigang siya. Ang pagganap mo,
ay katanggap-tanggap. Kahit mga profesional na artista, hindi kasing galing mo. Dumating na, talagang. Saklolo, Ama, huwag kang magkunwari, maraming tao. iligtas niyo ako. Ama, anong nangyari? Ama. Bilisan mo, ang gamot ni A. Buhui. Madali. Teka muna. Ano ito? Ito yung binili namin ng 30 milyon kay G. Buhu. Panlaban sa lason. Sinasabi nilang ang mga top set kapag hindi naalis, kailangang uminom ulit. Ikaw ang, sumpa mo bastardo, nilasot, ang asawa ko. Mengshu, ibigay mo na ang gamot sa ama mo ngayon. Bilisan mo. Tumigil kayo. Anong nangyari? Itong matanda, buong buhay ko sa traditional medicine. Malinaw na ito ay isang ordinaryong honey pill lang. Ano ang honey pill? Pareho lang ito. Liwei di huangwan. Naloko. Kayo lahat. Ano? Imposible. Nadaya ta. Hindi mangyayari yan. Nagastos ako ng 30 milyon para sa 3 lang. Mga pildoras ng Rehmanya ito. Araw-araw, ibinibigay ko sa asawa. Tingnan nyo, naloko kayo. Karapat-dapat sila, kaysa mag-aksaya ng oras. Maghanap na tayo ng solusyon para iligtas siya. Paano ito nangyari? Ano ang nangyari sa asawa ko? Mahina ang pulso niya, organikong pagkasira. Maliwanag, parang matanda na. Bakit? Lumitaw sa malusog na lalaki. Meng Li, pasensya na. Nay, dapat hindi kita pinagdudahan. Pasensya na, ayaw ko. Sa pangalang Xia Meng Li, ang aking taoistang pangalan ay Buling, Bu, Ling. Pakiusap, alisin mo ang kapangyarihan. Pwede ba? Dahil nailigtas kita. Noon, ang mga ari-arian ng pamilyang Xia ay lahat sayo na. Ang mga alahas ko ay sayo na. Huwag kang mag-alala. Walang saysay. Ano ang ibig mong sabihin? Siya Mengling, iligtas mo ang tatay ko, o haharapin mo ako. Hindi sa ayaw ko. Iligtas siya. Pero kayo mismo, hindi nakinig. Sinira nyo ang lahat. Ngayon, kahit gusto nyo, tuparin ang pangako. Walang silbi. Sinabi ko na. Hindi mo madadaya ang langit. Kahit ang mga Diyos ay hindi Hindi ko desisyon iyon. Tama. Paalala ko sa inyo. Ngayon, hindi lang siya. Nadaya ang langit. Pati buong pamilyang Xia. Kaya, ang dapat sumalubong sa karma. Hindi lang siya. Ibig mong sabihin. Ma'am, may masamang balita. May problema sa Ang pautang na inaprobahan, kinansela ng bangko, ang daloy ng pondo, ay naputol. Ang isa pang kasosyo, ay nagtaksil sa atin, ay pumili ng ibang kumpanya. Ginang kontake, ang presidente ngayon, kung may mangyaring mali, tapos na ang pamilya Jiang. Narinig mo ba ang sinabi niya? Anong dapat kong gawin? Meng Li, anong dapat kong gawin? Huli na. Nang nagpasya sila, hamunin ang kapalaran, ang wakas ay napagpasyahan na. Walang makakapagbago nito. Ginang, bumagsak ang kumpanya. Isinumbong nila kami, may mga irregularidad sa buwis. Nagpadala ng NIEC ang pulis. Kinuha nila lahat ng resibo mo. Tumakas na kayo. Mengshu, nasa gipit ang kumpanya. Inimbestigahan ng pulis ang mga account ni nanay. Nanay, kung hindi tayo tatakas ngayon, mahuhuli na tayo. Pero, nandito pa si tatay. Bakit mo siya iniisip ngayon? Sinasadlak na siya. Kapag ligtas na si nanay, tatawagan kita agad. Nanay, huwag kang umalis. Ito, sila mismo ang humanap nito, hindi mo kasalanan. Mas maganda sa bundok. Bilisan mo, maghanda kayo sa libing. Siya Mengling, sinira mo ang buhay ko. Papatayin kita. Lahat may may-ari. Iniwan ninyo ako, ninakaw ang yaman ko. Ngayon magdaranas kayo. Paano ninyo masisisi sa akin? Magnakaw ng yaman, Giant Che. Totoo ba? Hindi ko alam ang kahit ano. Magnakaw ng yaman. Lumuhod ka. Patriarka. Tumahimik ka. Giant Che. Masamang asal. Traitor sa tradisyon. Parusahan ng 12 oras na pagluhod. Bukas ng tanghali. Parusa ng angkan. Patriarka. Nagkamali ako. Hindi na mauulit. Tumahimik ka. Bukas sa harap ng ating mga ninuno. Hahagupitin kita. Putang ina mong bastardo. Para bang, hindi ka kumain. Kuya. Patawarin mo ako, kuya. Hindi dapat ako nagtaksil. Ipagsanggalang mo ako. Mahabag ka, kuya. Humihingi ako ng tawad. Nang ihagis mo ang mga dokumento sa mukha ko. Hindi mo inakala ito. Hipag. Alam kong makapangyarihan ka. Kausapin mo ang kapatid ko. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi ako baliw. Ang kapatid mo ay duwag. Isang parusa lang ito. Bakit ka takot na takot?
Noong bata ako, tinatanggap ko rin ang parusa mula sa guro. Ilang, hagupit lang naman, Bukas makikita mo, mahiwaga. ang kwarto ninyo ay handa na. Sumunod kayo sa akin. Narito ang inyong kwarto. Kung wala kayong kailangan, aalis na ako. Teka. Tayo ay matulog ng magkasama? Ang kwarto lang na ito, may problema ka ba? Siyempre naman, ako. Tama na yan, umalis ka na, sige na. Hindi mo ba gustong samantalahin ako? Anong gagawin mo? Anong mapapala mo sa pagsasamantala? Jiang Xian. Nakaluhod pa si Jiang Che sa labas. Hindi pa tapos ang usapan. Payo ko sa'yo, manahimik ka na lang sa kwarto at huwag makagulo. Naiintindihan ko ang logic. Pero ako, Ano? kailangan kong umihi. Pero ang dilim sa labas. Ikaw, samahan mo ako. Isang Taoist. Takot sa multo? Huwag kang makialam. Sige, sige na, tara na. Sasamahan kita. Mas mabuti ito. Jiang Xian, tapos na. Jiang Xian. Jiang Xian, nasaan ka? Jiang Xian. Nandito ako. Jiang Xian. Saan ka pumunta? May nakita akong napakagandang bulaklak. Napakaganda, kaya pinitas ko para sa'yo. Kasi, ang dami mong naitulong sa akin ngayon. Ito'y maliit na pasasalamat lang. Huwag kang mag-overthink. Pero itong regalo, nagustuhan ko ng husto. Isa pa, Ano? namamanhid na ang binti ko. Jiang Xian, mabuting tao ka. Salamat. Medyo kakaiba lang. Alam mo kasi, noong bata pa ako, iniwan ako sa bundok. Sa gabi, muntik na akong makain ng mga lobo. Kaya, takot ako sa dilim. Karaniwan sa gabi. Hindi ako maglakad ng mag-isa. Sa Xinji. Bukod sa aking guro, at Shijiko, ikaw ang una na pumayag. Nasamahan ako sa Sithi. Salamat. Umuwi na tayo. Bukas ay may granding palabas. Di mo tinanong kahapon kung bakit si Jiang Che takot sa mga alituntunit. Bakit? Malalaman mo na rin. Dumating na ang parusa. Mahal. Pinuno ng angkan. Hinding-hindi ko na ito gagawin ulit. Patawarin ninyo ako, pinuno. Hindi na mauulit pa. Sa inyong pamilya, ito ba ang paraan ninyo sa pagpapalaki? O akala mo ba? Kapag sinasabing, ang yaman ay hindi tumatagal sa 3 henerasyon, ngunit ang ningning ng mga Jiang nananatili hanggang ngayon. Nakakagulat. Na sa inyong angkan, marami pang nabubuhay. Nakakatuwa. Sa totoo lang, nakakatakot tingnan. Subukan mong tiisin ang unang hampas. Bakit? Kapag tamaan ka nito, pareho lang ang sakit sa bawat bugbog. Dahil sa unang hampas mawawalan ka na ng malay. Ano man ang mangyari, hindi mo mararamdaman. Paano mo ito alam ng lubos? Naranasan ko ito noong bata pa ako. Mga sagradong tabla ng ninuno. Nandoon ang pinagmulan ng masamang enerhiya. Ibig mong sabihin. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita? Inililigtas kita. Aray, namanhid ang binti ko. Ingat! Jiang Xian. Ang kampanang iyon. May mali dito. Ano ang nangyayari? Sa mga pleking pang-alaala ng mga Jiang, may partikular na masamang enerhiya, nakatuon kay Jiang Xian. Ang nakaraang sakit niya, ay sanhi nito. Masamang enerhiya. Anong uri ng bagay ito? Magtiwala kay Madam. May lahing tawista si Madam. Ang sakit ni Director Jiang ay pinagaling niya. Hindi ko papayagan ito. Kailangan nating sirain ang pinagmulan. Hoy, ano ang ginagawa mo? Sabi ko masama siya. Sinasamantala niya ang gulo para kontrolin ang mga plate natin. Ikaw, babae, wala akong pakialam sa iba, pero kung maglakas loob ka, hawakan ng mga relikya namin. Mahigpit na ipinagbabawal. Ano ang ipinahihiwatig mo? Naghahanap ka ng gulo? Kanina ay naisip ko, nakawawa ka. Pero ngayon nakikita ko, na may masama kang balak. Makinig kayong lahat. Ang plakang ito ay nasumpa. Kung hindi tayo kikilos agad, magdurusahan si Jiang Xian. Kasinungalingan, ang mga relikya namin ay nasa templo, sa loob ng mga siglo, nang walang problema. Hindi mo desisyon ang katotohanan? Eksakto, manggahas kang insultuhan ng ninuno namin? Dinudungisan mo ang mga Jiang. Kayong,
Ilabas si Jiang Xian dito, malayo sa mga relikya. Mga kapatid, tingnan ninyo ito. Gumawa ng kaguluhan si Wang Xian sa aming pamilyang templo, at hinamak ang mga Jiang. Kung walang sapat na paliwanag, pwede ba silang payagang umalis? Hindi kayo makatatakas. Hindi kayo alis dito. Huwag kayong gumalaw. Paano kayo naging ganoon? Hindi ito gumana. Jiang Xian, Napakasama ng pakiramdam ko. pakiusap, nagmamakaawa. Pakawalan si Jiang Xian ngayon hindi na niya kaya. Lumayo kayong lahat. Hoy! Anong balak mong gawin? Gusto mo ng away? Tingnan ninyo ito. Maraming kamera sa paligid. Kuya, ayaw mong. Iyong 10 taong gulang na kapatid. Mabilanggo. Assistant Lin, hindi. Director Jam. Kahit kailangan kong gugulin ang buong buhay ko. Paalisin kita, at ang asawa mo dito. Kung makikipag-away ka, tatanggalin kita, Director Jiang. Jiang Xian, Magaling ang pag-arte mo, pero walang kwenta. Ngayon, kung hindi kayo magbibigay ng katanggap-tanggap na paliwanag, walang aalis sa pamilyang santuario. Eksakto, walang aalis dito. Jiang Che, nagkamali. Totoo, pero si Jiang Xian, ang babaeng ito, sira na, ang mga ninunong lapidan ng Jiang. Ang usaping ito, ikaw, dapat magpaliwanag. Kung hindi, walang aalis dito. Ako, magbibigay ako ng isang paliwanag. Ikaw, punong angkat. Kasalanan ko, parusahan ninyo ako. Sa inyong paraan, palayain si Jiang Xian. Nasa bingit na siya ng paghina. Ang paglapastangan sa mga ninuno, hindi sosolusyonan ng paumanhin, ni hindi ka man lang luluhod. Walang katapatan. Oo, lumuhad ka. CJ, magpatira sa tuhod. Walang pag-asa. ano ang sinabi mo? Sinabi ko na, ang dambana ay may masamang espiritu. Hindi ninyo nakikita. Madilim na puwersa. Walang masamang espiritu dito. Nakikita ninyo ito? Hindi. Bruha, tigilan ang pagsisinungaling, magsalita ka. Bakit mo sinira ang kanlurang dambana ng mga Jiang? Wala kayong pangitain. Paano ninyo makikita? Sa iyong mga hungkag na salita, akala mo ang mga Jiang ay maniniwala sa'yo, katawa-tawang dahilan. Akala mo ba na mangmang kami? Hindi ba? Eksakto. Akala mo tanga kami? Binabalaan kita. Naaminin ang katotohanan. Ikaw ay kaaway ng mga Jiang, o sugo nila. Ano pa ang gusto ninyo? Gagawin ko ang lahat, pero pakiusap, palayain si Jiang Xian. Impossible. Ito ay may kinalaman sa ibang magkakalyadong pamilya. Hindi namin tatanggapin ang gulong ito. Ang usaping ito ay hindi pa tapos. Walang aalis dito. Ulitin ko. Palayain si Jiang Xian. Anong klaseng ugali ito? Akala mo ba ito ay tatakot sa amin? Makinig kang mabuti. Ang usapang ito ngayon, matatapos lang kapag maging ikaw man, si Jiang Xian, o ang espesyal na katulong, wala sa inyo ang makalalabas dito. Ano ang ibig mong sabihin sa ligtas ako? Ang usaping ito, kailangan mo itong linawin ng maayos. Oo. Kailangan nating magbigay paliwanag. Aminin mo na. Lumayo kayong lahat. Akala nyo tanga kami. Walang silbi, walang saysay, Feng Qiao Yiji. Alam mo, Feng Qiao Yiji, bakit ka nagpapatuloy sa malamig na lesyan dahil may apoy sa puso mo na hindi mapapatay, Feng Qiao Yiji? Ipinagkait ako ng ipanganak, ninakaw ang lakas ng katawan ko, at iniwan akong mamatay sa kabundukan. Akala niyo tanga ako. Iniwan mo ako sa bundok, Feng Qiao Yiji, para mamatay. Feng Qiao Yiji, Shilins, walang naghangad ng buhay ko. Kaya, hindi mo sila pababayaan, Qiao Yiji. Tama. Magaling kang mag-aaral. Shilin Zhu, magaling Qiao Yiji, kaming mga cultivator, naghahanap ng kalmadong isipan. Feng Qiao Yiji, Shilin Zhu. Ang iyong daan, Feng Qiao Yiji, Shilin Zhu, ay batas ng kalawakan. Feng Qiao Yiji, Shilin Zhu, dapat itugma sa kosmos. Feng Qiao Yiji, Shilin Zhu, ang paggamit ng dao para manakit, laging sasaktan ka rin. Qiao Yiji, naiintindihan, ang itinuturo ko. Qiao Yiji, Shilin Zhu. Feng Qiao Yiji, kung may gumulo sa'yo, suntukin mo. Pero huwag sa pamamagitan ng o magdurusahan ka. Qiao Yiji, Shilin Zhu. Tama, Qiao Yiji. Hinahamon mo ako, leader ng angkan. Tingnan mo, malinaw na ayaw niyang sumunod. Xia Mengling. Ang kailangan niyang ipaliwanag ay hindi pa rin malinaw. Tingnan nyo, mag-ingat sa angkan Jiang at mga parusa nila. Nababaliw ka na ba? Ikaw, ano ang sinabi mo? Ulol na matanda. Bingi ka ba, o bulag? Sinasabi ko. Nasira ulo ka. Ikaw. Matandang leader, tingnan mo, malinaw na, hindi na siya makapagkunwari. Ngayon dapat yata bigyan ng paliwanag, o walang aalis. Sa templong ito, hayaan nating mamatay si Jiang Xian. Kung hindi tayo aalis, wag na. Jiang Xian, ang masamang enerhiya sa mga tabla. Tanging ang tagapagmana Jiang ang maapektuhan. Kaya, mamatay dito. O iwan ang angkat. Alin ang pipiliin mo?
Hindi kailanman, ang Kanjayang ang naghubog sa akin. Kung papipiliin niyo ako, pipiliin kong mabuhay. CJ. Masamang balita, kayong. Siya Mengling. Akala mo ba ang mga Jiang ay, mga taong madaling matakot? Ang Kanjayang, ang naghahari sa timugang pamilihan, bilang walang katulad na pinuno. Nais kong makita, kung anong kapahamakan, ang sasapit sa atin. Jensian, ang tunay na tagapagmana. Tumalikod sa kanyang katungkulan, at lisanin ang Kanjayang. Simula ngayon, ang kanyang pangalan ay tatanggalin sa talaan ng angkan. Jiang Xian, akala ko may gagawin kang malala. Ngunit sa huli, pagbibitiw lang pala. Inakala kong, papatayin mo ang asawa mo, sa kakakita, bago magpakalayo. Siya Mengling, sa akala mo ba ang Kanjayang ay hindi mabubuhay nang walang Jiangxian? Ito ay walang iba kundi biro ng siglo. Kung mawawala si Jiangxian, hindi ko alam kung mabubuhay ang angkan. Ngunit siya, ay hindi makaliligtas. Anong ipinahihiwatig mo? Kung tama ang alaala ko, ikaw ay kanyang kapatid sa ama, lamang. Ang ama mo ay tuwirang linya, na nangangahulugan, ngayon ikaw ay pangalawang sangay na lamang. Ngunit kung iiwan ni Jiangxian, ang angkan, ikaw ang magiging bagong tagapagmana. Tama. Ako ang tunay na tagapagmana. Ngunit, Wala kang kinabukasan dahil ang sumpa sa plakang iyan ay nakalaan para sa tunay na tagapagmana. Fang, ito ang mga ninunong espiritu ng Jiang clan sa pamilyang templo. Mga ninuno. Hindi maaaring may anumang pagkakamali. Ako ay tatalikod na rin sa Jiang clan. Tigil na. Hindi na ako ang punong tagapagmana. Ang tuwirang linya ng pagmamana ay tumatakas. Sino ang magiging susunod? Huwag mo akong subukang, sa tingin mo ba? Lulunukin ko yan. Naniniwala ka na ngayon? Totoong totoo ba ito? Impossible. Meron bang dayang ninuno? Kung mamatay ang matatanda ng lipi o susundin, ang landas ni Jiangxie, napabayaan ang angkan. Mga espiritu, sino sa inyo? Laging mayroong susunod na mga biktima hanggang malipol ang buong Jiang clan. Ngayon naintindihan ko kung bakit ang lolo ko at ama ko ay namatay ng ganoon. Sa huli, may kumukontrol sa mga ancestral tablet. Sa pamilyang templo, Sino ang nasa likod nito na gustong wasakin ang Jiang clan? Walang awang pamamaraan nila. Layunin nila na puksain ang lahing kaya. Ano ngayon ang gagawin ninyo, mga ninuno? mag-ingat kayo. Hindi ito maaaring mangyari. Ito ang mga ninunong tablet ng inyong angkan. Banal ang mga ito. Huwag kang gagalaw. May mga kamera sa lahat ng dako. Huwag kang magbalak ng masama, o kukuyugin kita, sa lehitimong pagtatanggol. Kung lamabis man ako, huwag ninyo akong sisihin. Ang karma. Laging nakahabol. Dalawa ang pagpipilian, iwan ang angkan. O mamatay. Hanggang sa huling miyembro ng Jiang clan. Matanda. Hindi mo ba naisip na darating ang araw na ang mahal mong angkan ay magwawakas na siraan mo mismo? Babas na to, bilisan mo. Ang Kanjayang, buhay pa sila. Bakit nang nandoon silang lahat na nagnanais ng kamatayan ko, ngayong umalis na ako sa ang Kanjayang, bakit ko kayo ililigtas? Diyos ng pinagmulang henerasyon, sumasang-ayon ako, ngunit dapat mo ipangako sa akin ang kasunduang Fang Liu Dezu. Nangangako ako. Tinatanggap ko ang lahat ng kondisyon. Fang Liu Dezu, ngayon, hindi ka nakatulad ng makinig kang mabuti. Ihayag ang iyong lehitimong pagpapalit bilang tagapagmana ng angkan at kunin ang pamumuno sa angkan bilang bagong pinuno. Ikaw ay magbibitiw sa kapangyarihan, masyado kang madaldal, kaya dapat tumahimik ka. Ako'y magbibitiw. Lagdaan ang kasunduan sa harap ng mga ninuno. Anong probisyon? Gagarantiyahan ang pagpapatuloy ng angkan o mawawasak ang buong angkan. Hindi ko patatanggapin ang Lagdaan mo na ngayon. Paano kung mamatay kapag katapos? Opisyal na tatak, marka ng daliri rin. Tuyo na ang dugo. Gumamit ka pa, duraan mo ulit. Sa boses ba? CJ. Hindi ako manloloko ng pangako. Tutuparin ko ang napagkasunduan. Aking ipinahahayag, Jiangxian,
ay muling babalik sa angkan at kukunin ang pamumuno ng angkan Jiang. Maligayang bati, Direktor Jiang. Pinabayaan mo ang angkan. Sa 5 minuto, bumalik na matagumpay. Lahat to, ng paglabas at pagpasok. Anong silbi nito? Nagtatanong ka pa? Kakaligtas mo lang ng buhay. Higit pa rito. Pinaalis mo si Jiang Che. Hindi ko inakala na ang sumpang ito ay wawakasan ng buong angkan sa pagpili ng mga biktima. Ay napakapili mo. Sa halip, alalahanin mo siya. Desidido siyang kaming ikulong dito. Patunay ito na may mga kasabwat siya sa kanyang likuran, isang taong nakakaala ng lihim ng mga tableta at sumpa, ang kanilang pag-iral at paggana. Anong nangyari? Ay, Ano nang nangyari? Ano? Wala, hindi ko sinasadya. Nakatapak ako sa kamay mo. Ang kapal mo naman. Imbestigahan. Huwag kang titingin. magsasalita ka ba o hindi? Tigil, tama na ang paghahampas. Hinto, magsalita ka na. O hindi ako hihinto, hindi mo Anong gusto mong marinig? Paano mo nalaman? Tungkol sa tabla? Katulong na Anong nangyari? Isang simpleng bagay, ang ginawa mo, naging komplikado. Ulitin, hindi. Tanungin muli. Ang cellphone, may nagpadala sa akin, ng mensahe. Kung magtatapat ng ganon kadali, kasinungalingan yan, magsisinungaling ka. Cellphone nga ba talaga? May nagpadala nga ba ng kahit ano sa kanya? Tumawag ka sa numerong ito. Nasabi na ba niya? Siya. Wala siyang nasabi, pero, tiningnan ko ang cellphone niya. Mukhang, may nanghack dito. May mga mensaheng ipinadala kay Jiang Che. Lanan. Isa pang bagay. Matanda na ang leader ng grupo. Kung iwan natin siya sa trunk at mag-alsa siya. Suntukin mo siya. Tapos na. Sandali lang. Ihinto mo ang kotse. Ang masasamay nagdurusa sa nararapat. Tumakbo ng mabilis hanggang mawala ng dignidad pero nahuli siya ng pulisya. Hoy! Saan ka pupunta? Umalis ka dito. Nasaan ka? Nakipag-ayos ako sa pulisya. Yung limanling na. Nambastos sa'yo, ipinagtatanggol mo pa. Matapang magsalita pero mabait. Hindi. Pinapunta ko sila para pahirapan siya. Inimbita ko silang maghapunan. Masyado akong nag-alala. Tara na. Buti na lang agad natanggal ang masamang enerhiya, nasira lang ang mga meridyano, walang nasirang mahalagang organo. Kaya, manatili kayo rito para magpalipas ng gabi. Titignan ko ang sitwasyon. Salamat po. Ngayong gabi, dito kayo matutulog. Tumawag kayo kung may problema. Sir, isa lang bang kwarto? Mag-asawa na kayo. Huwag kayong magkunwari. Hoy, bata, hindi pa siya fully gumaling. Mag-ingat kayo. Paunahin na kita kay Assistant Lin pauwi. O kaya, sabihin mo na kay kuya natin. Impossible. Pag nalaman nito, pagtripan ako ng husto. Ano nang gagawin natin? Huminahon ka, may naisip ako. CJ, maliligo muna ako. Ikaw. Huwag mong isiping magmanman sa akin. Pag pinagbabawal, lalo kong gusto. Ano ba? Ikaw, nagmamanman ka. Hindi naman, wala namang makikita ditong kawili-wili. Ang kapal
kung hindi ikaw ang tumingin. Baka naman, nagpaparanoia ka. Tingnan mo nga miss, may makikita ba sa salaming ito? Nagkakahaluha ba ako? Itong hotel, ang kakaiba ng disenyo. Palagi namang, ganito ang mga kwarto. Ang isang mayaman mong tulad, di Hotel kapag nagta-travel. saan pa ako matutulog? Kapag nagta-travel ako, bumibili ako ng bahay doon. Karapat-dapat ka nito dahil pinabayaan. Kalimutan mo na, magbanas ka na, pagod na ako, matutulog na muna ako. Ang pagbaba ng bundok ay nakakamangha. May mga bagay na wala sa itaas, tulad ng piling-piling delicacy. Anong nangyari? Wala iyon. Nagdugo ang ilong mo. Huwag kang mag-alala, kakababa ko lang kasi. Sige na. Maghilamos ka na. Assistant Lin. Yale leads Rome. Kunin mo pajama ko. Nagkamali ako. Parang may pakiramdam ako na may nagmamatsyag sa atin. Pag nag-hotel ka ba, naramdaman mo na to. Jijang, wala kaya ditong nakatagong kamera. Anong gagawin natin? Wala akong nakita. Yung pulang tuldok ba ang sinasabi mo? Jijang, patayin mo ang ilaw. Ay, Aray, anong nangyari? Tama na, kumalma ka. Walang problema. Jijang, anong nangyayari? bakit mo ako tinitingnan? Wala na tayong problema. At saka, Hindi ko alam kung saang bahagi ng bundok mo natutunan ang marami katusuhan. maayos akong tinuruan ng guro ko. Kalimutan mo na. Ang nangyari ngayong araw, salamat. Ha? Ano? Sa templo ng mga ninuno, iniligtas mo ulit ako. At higit pa rito, Nakikiusap ako sa payagan ninyong umalis si Jiang Xian. ikaw, o si Jiang Xian, wala sa inyong makakaalis. Mula rito, dati akala ko, hinahanap mo, ang yaman ng mga Jiang. Ang tanga ko, Huwag kang mag-alala. Kung mamatay ka, hindi ko kakayanin. Mabuhay ng mag-isa. ikaw, nagawa mo na. Kahit na, hindi kita mapapangakuan ng anuman ngayon. Ngunit sinisiguro ko na si Jiang Xian, hindi kailanman magkakanulo ng iyong pagmamahal. Ha? Ang ibig kong sabihin, dapat nating harapin ito ng magkasama. Kung mamatay ka, matatapos din ako. Hoy! Matutulog ka na ba? Maganda ang kabataan. Nakatulog agad. Huwag kang lalampas sa linya. Kapag ginawa mo, malalaman ko. Seryoso. Kapag hindi ka nagtatalo, ang ganda-ganda mo. Anong binabalak mo? Hindi ko akalain na magiging ganito ka, sinamantala mo ang pagtulog ko. Para gumawa ng hindi tama. Ikaw. Ako, malinaw na ikaw ang may gawa. Hindi nakapagtataka na sinabi ng aking Shiji na ang mga lalaki sa bundok ay hindi mapagkakatiwalaan. Anong tinuturo sa iyo ng Shiji mo, buong araw? Sirain ang Shiji ko. Alam mo ba kung bakit? Ang kuya ko ay sa panggagamot Dahil, palaging binubugbog siya ng Shiji ko. Kaya natuto siyang magpanggamot. ang Shiji mo ay kahanga-hanga. Higit pa sa kahanga-hanga. Kung seryoso siyang lumaban, pati ang master ko, ay matatalo niya. Gising na ba sila? Oras na para sa mga karayo. Ayon sa sinabi nila, ang sumpa sa altar ng Jiang ay sinadya kung ang tao ay buhay pa. Kung gayon ito, ay may kaugnayan sa kanyang kapalaran. Hahanapin ko siya, tiyak. Hoy, Namatay ng trahedya ang ama mo, nakakulong ang iyong ina, wasak ang iyong pamilya. Habang ang mga may sala ay masayang nagmamahalan. Mananatili ka na lang ba sa ilalim magpakailanman na nakikitang nagpapakasaya sila sa kanilang kaligayahan? sino ka? Ako ang makakatulong sa iyo na maghiganti. 100, 100. Mabuti naman, mukhang halos ganap na, naibalik na ang iyong kalusugan. Salamat sa iyo at sa iyong kuya.
Ang iyong dawes ang sining ay napakalinaw, at laging epektibo. Bakit ang pangalan niya ay Inefficiency? Ah, talaga. Dahil sa malaking kapahamakan. Ayon sa aking guro, ako'y may natatanging kapalaran. Kung may magbahagi ng aking buong pangalan, hindi lang sila madadamay sa aking mga kasawian, kundi lalo pa mabibigat ang aking kapalaran. Mahirap itong ipaliwanag. Direktor Jang, si Matandang Chen ay muling dumating. Nais kayong anyayahan, nadalawin sila. Ang mga taong ito ay talagang matyaga. Mula nang mangyari, sa templo ng mga Jiang, may tumagas ng impormasyon. Ang mga mayayamang pamilya ay nagnanais masaksihan ang iyong mga kakayahan. Hindi na mapipigilan. Alin sa mga pamilyang ito ang wala, lihim na kahiyan, gusto nila ang inefficace para linisin ang kanilang gulo. Nakakadiring paghahalintulad. Sino ang maglilinis ng kalat nila? Bahala na, kakain muna ako. Direktor Jang, huminahon ka, kahit ikay mukhang walang malay. Ngunit, pagkatapos ng kaso siya at ng mga Jiang, iwasan ang pakikisalamuha sa makapangyarihang angkan. Kaya naman, hindi ka dapat pumayag na makipagkita sa kanila. Tama ka. Nag-alala ako ng walang dahilan. Direktor Jang, emerhensya. Anong nangyari? Nasa panganib ang ginang. Ano? Sabi mo na hindi ito gagana. Tumulong siya sa pamilya Che at pati sa pamilya Chu para sa pagpapalayas ng masamang espiritu. Oo, sabi nila'y ginamit niya ang kanyang pangalan at sinisingil sila ng pera. Bukod pa riyan, Ano pa? parang pumangit ang kalalabasan. Pagkatanggap ng pera, lalong lumala ang sitwasyon ng mga pamilyang ito. Mismo ang patriarka ng Chu ay biglang nagkasakit. Balita ko'y nasa pamilya Huang na siya ngayon. Direktor Jang, ano ang dapat nating gawin? Pag-isipan muna natin. Hindi dapat ito nangyari. Pakiramdam ko may kakaibang nangyayari. Sigurado ka bang ang pumunta ay tunay na si Buhui? Ipinakita ko ang larawan niya at kinilala nila. Pinatunayan nilang siya ang nakita nila roon. Paano ito nangyari? Tara na, pumunta muna tayo sa pamilya Huang. Ginoong Buhui. Kailangan ko ang tulong mo. Sa pagitan natin, di na kailangan ng formalidad. Ang totoo, ang problema, nahak ang wetya ng aking maestro. Ang Jiang ay tech company. May mga eksperto ba kayo sa ganitong bagay? Huwag mag-alala, madali lang ito. Direktor Jang, sa palagay mo ba, nagkataon lang ang lahat? Ramdam ko rin, may mali dito. Ang lugar na binanggit ng tiyak na ito nga ang tinutukoy. Ikaw ba ang asawa ni Ginoong Jiang? Ako nga. Pero ako, Ay, sinasabi ng lahat na si Mrs. Jiang ay bata pa at kaakit-akit. Ngayong nakita na kita, mas maganda ka pa pala kaysa sa mga sinasabi nila. Tuloy po kayo. Matagal na namin kayong inaantay. pumunta ako rito para. Ikaw nga ba talaga yan? Ginoong Jiang, bakit hindi mo ako sinabihan na darating ka? Ikaw, At ang lakas ng loob mong Anong ginagawa mo dito? Ay, Diyos ko, ano ang nangyayari? Ginoong Jiang, inimbitahan ko ang asawa mo para tingnan ang aking bahay. Pakiusap, kumalma ka muna. Ilang beses ko na ba sinabi? hindi ang totoo. Ang guro ko ang nag-utos sa akin na pumunta rito. Narito ang patunay, tingnan mo. Hinak ang aking wetya. Ang Jiangxi ay kumpanyang. Wala ba kayong dalubhasa sa cybersecurity? Sa tingin mo paniniwalaan ko to, Xia Mengling, kulang ba ang perang ibinibigay ko sa'yo? Kailangan mo pang pumunta sa mga lugar na ito para sa ganito. Gusto mo bang lalong mapahiya ang ating pamilya sa nangyari sa templo? Ang kapal mo. Assistant Lin, iuwi mo na siya at wala kang karapatan. Lumabas ng bahay. Opo. Sa ngayon, ikukulong kita sa bahay. Kung mauulit pa, gagawin kong layasan mo ang pamilya Jiang. Jiang Xian, sinusubukan mo ba? Bunso, anong nangyari sa'yo? Kuya. Jiang Xian, makinig ka nga. Gusto niyang makipag-divorce sa akin. Diborsyo, anong nangyayari? Sabihin mo sa kuya. Ayun lang. Sinasabi mo ba na nag-message sa'yo ang master sa WeChat para pumunta? Nahack ang WeChat account niya. Saka, Jiangxi, hindi ba tech company yan? Sa tingin mo may eksperto sila dyan? O baka naman? Nagkamali ka ng intindi kay Director Jiang. Siyempre naman, tawagan mo siya, di ba? Para malinaw na ang lahat. Ginugulo ako ni kuya. Yang buho. Tama ka, ate. Gagawin namin yan ng walang palpak. Ikaw munang magpatay, ate. Hindi, gusto ko sanang sabihin, napatayin mo ang telepono, ate.
Hindi si Bunso. Wala kang etika. Ang ibig kong sabihin, si Ginoong Jiang. Huwag mo siyang banggitin. Sumasakit ang dibdib ko kapag nababanggit siya. Paano kung ako ang magpagaling sa'yo, kuya? Iwanan mo akong mag-isa. Anong ginagawa mo? Bigyan mo ako ng mga karayom. Ang mga karayom ko ay, Ayaw mo akong bigyan? Kung hindi, tatawagin ko si ating ate. heto na. Gintong, pilak na, hiyas na, asero, kahit anong klase pwede. Alin ang gusto mo, Shemi? Tingnan ninyo si Jiang Xian. Iniligtas kita ng maraming beses. At gusto mo, hiwalayan ako. CJ. Mabubulok ka sa hukay. Ang kontrata sa pamumuhunan, narebisa ko na ito, sa palagay ko. Ginoong Jiang, anong nangyayari sa kanya? Sinabihan na kitang lumayo. Pwedeng mamaya na ang kontrata. Ah, Iniutos kong lumayo ka. Ginoo, ang aming Ginoong Jiang. Anong nagaganap dito? Baka naman, naposesyon ng masamang espiritu? Ngayon si Ginoong Jiang, mas malusob na, kaysa dati. Paano mangyayari yon? Kuya, para magsuri. Heto na. Hindi ito gagana, ako, Salot na aso. Mamatay ka. aray, ako. Ang kapal ng mukha. Nangahas kang gambalain siya. Kung alam ko lang, nagagawin niya to, hindi ko sana. Mabuti pang mamatay. Sigurado ka ba dyan? Sa tingin mo ba? Tamang kumilos ang estudyante mo. Ang pakay nitong lalaki, malinaw na, tayo'y pagwatakin. Kung ngayon, hindi tayo kikilos, baka. Sa susunod ay wala na tayo. Pagkakataon, ang prioridad natin ngayon ay hulihin siyang lalaki bago siya maghinala, siya ang ilantat. Dapat kang kumilos ng mabilis. Kapag ang kalaban, may panibagong masamang plano para kayo'y pag-awayin, kapag dumating ang wakas, kayong dalawa ay talagang mawawasak. Nako, ang aming kagalang-galang na panauhin, paumanhin sa di maayos na pagtanggap. Mas maganda ka pala, kaysa sa narinig naming chika. Talaga. Ang bait mo naman. Pala. Ngayon, ang apat na lalawigan ng Jiangnan, ang buong sirkulo ng kababaihan, alam mo na, si Jiang Xian, dahil sa asawa, na tumulong sa mga tao gamit ang feng shui, maghihiwalay na sila. Noong una, may inihanda ako, ibang pamamaraan. Sino ang aakala? Yung dalawang tandang iyon, ni isang galaw. Hindi nila nagawa. Huwag kang magpakampante, tandaan mo, yung babaeng iyon, kailangan kong buhay siya. Nakuha na. Huwag mo siyang galawin. Kaya mo ba to? Hindi ko kaya. Siya Mengling, siguradong gagawin kong pagsisisihan mong pumunta sa mundong ito. Si Hyung, sabi mo kung si Jiang Xian. Hindi ako sunduin. Kapag nasa kagipitan ako, mamamatay na ba ako? Susunduin ka niya, pero hindi ngayon. Ay, hindi. Kung darating man siya o hindi, wala akong pakialam. Takot lang ako mamatay. Mga sinabi mo, kung marinig niya, wala ka ng pag-asa. Mahal mo ba siya? Kung ganoon ang sasabihin mo. Sa huli, gusto ko ba o hindi? Aray, mukhang hindi pa oras. Kakaiba si Shifu nitong mga araw. Bakit siya kakaiba? Walang kwenta ang mga mensahe niya. Tingnan mo. Yung matandang iyon, hindi ba siya laging ganoon? Huwag kang titingin. Si Hyung, si Shifu ay. Kahit ibigay ko sa'yo, hindi mo titingnan. Si Hyung, sandali lang ako aalis. Ingatan mo ang cellphone mo, huwag mong mawawala. Opo. Itong babaeng ito. May mali dito. Kakaiba si Shifu nitong mga araw. Bakit siya kakaiba? Walang kwenta ang mga mensahe niya. Ikaw nga, pinagalitan ako ni Jiang Xian dahil sa'yo. Anong nangyayari dito? Buti na lang dumating ka. Akala ko hindi ka na darating. Humarap ka pa sa akin. Na gumagamit ng masasamang sikreto. Hindi pa. Shenghuang Mirror. Siya Mengling. Sa wakas, nahuli rin kita. Jiang, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Medyo kinabahan lang, masama ang kutob ko. Nasaan ako? Gising ka na. Ikaw ba yun? Oo, ako nga, sorpresa. Di mo inaasahan. Tigil ang paglaban.
Uminom ka ng aking purple charm water sa loob ng 48 oras. Di ka gagamit ng Daoist magic. Paano mo nalaman yan? Yung paggaya mo, sa Xinghu ang mirror. May nasa likod mo. Sige, maghula ka pa. Ang kaso sa Jiang Temple, ikaw rin ang nagpakalat, nandoon ka. At nagpanggap na ako habang dumadalaw, upang mapuot si Jiang Xian sa akin. Gusto mo kaming maghiwalay. Hiwalayan, sumpa ng tadhana, nasa likod mo ang gustong wasakin ang mga Jiang. Matalino ka pala, kaysa sa hitsura mo. Kahit alam mo, ano nga magagawa mo? Ngayon, ipararanas ko sa iyo ang mabuhay ng walang kapangyarihan at mamatay ng walang magawa. Teka. Makinig ka muna sa kwento ko. Sisiguraduhin ko, di mo na ako kaiinggitan. Tulad ngayon, Nagpapaantay ka lang. cellphone ko, bakit na sa'yo? Akala mo papayag ako na makita ka nila. Nawawala si Ranye. Nangako ka na, ligtas ako dito, para makapagsiyasat ng maayos. Anong gagawin natin? Kailangan nating hanapin si Renhe ng mabilis. Hanapin si Zhao ang kanilang network. Sakop 4 na lalawigan sa timog. Tiyak na makakatulong sila. Pero may problema na tayo sa mga Zhao. Kaya humingi ka ng tulong. Sabihin mong si Jiang Xian ay may utang sa kanila. Dagdag pa, paanda rin ang lahat ng hacker na kumilos. Samsamin nila ang lahat ng cellphone ng mga saksi. Director Jiang. Kumalma ka muna. Nawawala si Renji. Papakalmahin mo pa ako. May iba pa akong plano. Pero, anong oras na ba tayo? Nag-atubili ka pa sa ganitong pagkakataon? Sabihin mo na, kailangan natin magtiis ng pisikal na sakit. Hinarap ni Jiang Xian ang lahat ng pagsubok, ang kaunting sakit. Ay di ko ikatatakot. CJ, basta nakahanda ka. Shijay. Ako, nawala sa akin ang Shimiko. Ano ang pasya mo? Pag-usapan natin ito ng nakahiga. Ikaw. Binibini, kayo. Shishay. Biliang, nasaan siya? Hindi ako ang iyong ate. Makinig ka, ang aking junior. Itatanong ko. Saan si Biliang? Nawala. Bigla na lang naglaho. Pinagpag-yearin kong mabuti sa pag-aalaga sa junior ko. Iningatan ko siya mula pagkabata. Walang kahit isang gasgas noon. Isang buwan pa lang siyang lumabas. Nasuran mo na siya. Ha? Ate, pakiusap. Kasalanan ko. Tama ka. Wala kang pagkukulang. 8. Paumanhin, ate. At ikaw, sino ka? Ako si Jiang Xian. Legal na asawa ni Ui Danye. Ikaw ba yung Jiang Xian? Legal na asawa? Ang junior ko ay nagiba sa ilalim ng pangangalaga mo. Kasalanan ko. Pero ang mahalaga ngayon ay hanapin si Ui Danye. Hindi ba tama? Ate, dapat unahin ang kanyang kaligtasan. Kapag nakita ko na siya, magbabayad kayong lahat. Paano maghahanap ang ate mo, kay Ui Danye? Siya ay, dinggin mo ang hangin. Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo, huwag mong maliitin. Ang aking ate, nakamit na niya ang pisikal na kabanalan. Alam mo ba kung sino ang huling nakagawa nito? Sino? Putang ina. Sinira mo ang buhay ko. Giniba mo ang pamilyang siya. Pinaasta kitang parang puta. Umiiral ang karma. Lahat ng meron sila ay bunga ng kanilang mga gawa. Anong kinalaman ko dyan? Walang kinalaman sa'yo, edi wala kang kinalaman. Inampon ka ng pamilyang siya, anak sa labas. Hindi ka lang nagpapasalamat, pati naglakas ka pa, may mentas sa amin, ng mga siya, makinig kang mabuti, kung tatanggalin ka, ng pamilyang siya sa mundo, karangalan mo pa yun. Inampon nila ako, wala sa ampunan. Kahit na wala, yang pag-ampon mo, mabubuhay pa rin ako. Kung wala kaming siya, anong klaseng tao ka na? Ako'y tagapagmana ng Taoist, magiging Celestial Master, Vice-Presidente ng Taoist. May mga guro ako, nagmamahal sa akin. Ikaw, wala kang karapatan. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ang daming titulo, tingnan natin kung pagbagsak mo, may matitira pa, bang titulo sa'yo? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ilalantad kita sa pinakahiyang anyo sa internet. Handa ng pamagat para sa'yo, hubad na priestess. Hubad na vice-presidente, gusto mo, ha? Ang lakas mo. Palayain mo ako. Puta.
Mapipilitan kang mag-video. Gustuhin mo man o hindi, magre-record ka. Babae. Di ko akalain sa damit na yan, ang laki ng katawan mo. Sabihin mo sa akin, kung i-post ko to sa internet, ilang views kaya to? 1,000,000 o 10,000,000? Bakit ka nakatingin? Maliit. Di bale. Bibilihan kita ng views. Sisiguraduhin kung ikaw ang influencer na pinakasikat sa buong mundo. Lalabas ang mga litrato na to sa loob ng 10 taon, 100 taon. Siguro kahit pagkamatay mo, titingnan pa rin ng mga tao ang bawat sentimetro ng katawan mo. Sabihin mo, kung malaman ni Jiang Xian na siya ang huling lalaking nakakita sa katawan mo. Sa tingin mo, mamamatay siya sa galit. Xia Mengshu, anong gagawin mo? Gusto kong di ka makapagpumuhay o mamatay ng payapa. Ito ang presyo sa pagwasak ng buhay ko. Kung kaya mo naman, patayin mo na lang ako. Hindi. Di pa ako tapos maglaro. O kaya, kung i-publish ko ang mga litrato na, depende sa'yo. Ikaw ang magdesisyon. Ilagay mo to sa ulo mo. Lumuhad ka, at tumahol ng 3 beses. Baka sakali, palayain kita. Xia Mengshu, ang dumi mo. Madumi. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang totoong karumal-dumal. Anong gusto niyong gawin? Tanungin mo na lang sila kung anong gagawin nila. Bitawan mo ako. Huwag kang kikilos. Isuot mo to sa ulo niya. Hindi pa ako tapos kumuha ng litrato. Galing to sa isang hamog, ang baho nito. Di naman ulo mo ang gagamit ng pampulges. Hinto. Ang saya, gusto ko to. Ate, tulungan mo ako. Nahanap na, abandonadong pabrika sa hilera. Puta, mukhang kailangan mo ng leksyon, wala nang ibang pagpipilian. Pakawalan niyo ako. Ang asawa ko si Jiang Xian. Pag hinawakan niyo ako, wawakasan ko kayo. Wala akong pakialam sa asawa mo. Meron kaming AIDS. Di namin alam kung mabubuhay pa kami bukas. Wala na kaming pakialam. Gusto lang naming magsaya. Kahit may sakit kami, paparamdamin namin sa'yo ang sarap. Susunod naman ang asawa mo. Magiging isang malaking masayang pamilya. Mahal kong manang. Ang Reg Along to, nagustuhan mo. Sagipin mo ako. Nasaan ang ate mo? Hinahanap mo ba ako? Hinahanap mo ba ako? Saan ka galing, binibini? Ang pangangatawan mo, gusto ko yan. Matibay ito. Siyang aking Shimei. Ikaw ba ang gumawa nito? Kung oo, tayo. Patay na siya. Ginulat mo ako. Huminahon ka. Nandito si ate. Walang hahawak sa'yo. Gawa nila to. Ang sakit na masyado. Gusto nilang isuot sa akin ang maruming ito sa ulo. At sinugod nila ako. Salamat at dumating ka agad, ate. Sampin sila. Maghintay ka dito. Ipaghihiganti ka ni ate. Xia Mengling. Pag namatay ako, ikaw din. May hawak ang kutsilyo. May hawak ang kutsilyo. Anong balak mong gawin? Dinukot mo ang bunsong kapatid ko. Hindi pagkakaintindihan. Lahat ay pagkakamali lang. Kapag hindi ka nagsalita, babaliin ko bawat buto sa katawan mo. Kapag himatayin ka, magbubuhos ako ng kumukulong mantika sa iyo. Para magising ka, at ipagpatuloy ang pagbabali ng mga buto mo. Paulit-ulit, magsalita ka. Ikaw ba? Oo, ako nga. Ako ang dumukot kay Xia Mengling. Aling kamay ang ginamit? Tinatanong ko. Aling kamay? Ang ganda naman ng mga kamay na ito. Sayang na ang mga daliri ko ay mababali. Nakikiusap ako. Bilang ate ni Mengling, pahintulutan ninyo ako. Umalis. Kung gayon, ikaw ang nagnakaw ng kayamanan ni ate Xia ko. Hinay-hinay. Hindi ko hahayaang mamamatay ka ng mad alien bawat hirap na kanyang dinanas. Babayaran mo ito ng doble.
Tara na. Ay dadalhin kita sa shiksyong mo. Aalagaan ko siya pagkatapos. Hindi, Shiji. Nasa kanya ang mga larawan ko. Sa kanyang telepono. Buwisit. Siya Mengling. Kapag namatay ako, hindi ka rin makatatakas. Hindi. Siya Mengling. Kahit mamatay ako, hindi kita patatawarin. Hindi. Bakit hindi ito nagsesend? Huwag kang mag-aksaya ng oras. Binibining siya, ang iyong telepono, ay kontrolado ko ng malayo, habang nasa lokal na network, ito'y magiging, parang walang silbing ladrilyo. Paumanhin, lahat ay kasalanan ko. Anong pakay mo dito? Nag-alala ako ng husto. Huminahon ka, pagbalik natin, manunuyo ako sa'yo. May huling salita ka ba? Sumusuko na ako. Pero, nakikiusap ako sa'yo. Para sa anak kong nangangailangan, pabayaan mo akong mabuhay. Inay. 24 ka ng taon. Anong anak ang meron ka? Totoo ito, kami ni Jiang Che. 2 taon nang magkasama. Ngayon, nakikiusap ako na ibigay mo ang card na ito. Sa anak ko, pwede ba? Sang-ayon ka. Walang kasalanan ng bata. Huwag kang matakot. Sa pagpanaw ko, amin siyang iaalay. Gaga. Hindi mo inaasahan. Rune ng paglipat. May mali dito. Hindi dapat ito. Anong nangyari? Kakaiba ang kapaligiran. Ano ba ang nangyayari? Ang aking malagim na kapalaran. Ibig sabihin ba nito? Si Sia Mengsho na iyon na tumakas. Ang iyong mapanganib na kapalaran. Hindi pwede yan. Malinaw na sinabi ng guro ko na dapat mong harapin ang tadhana, kasama ng taong ito. Kaya kong sabihing walang saysay. Ngunit, ang bagay na ito, ay tila talagang, aking tunay na kapalaran. Hindi ito gumagana. Sa tingin mo ba'y posible? Na hindi ito ang iyong tadhana? Naaalala mo ba nang ipinasuri ko kay Assistant Lin? Ang sinasabi mo'y tungkol sa Sia Mengling, hindi ka naman ganoon kalakas. Hindi mo naisip na makakatakas siya, di ba? nawala ang tadhana. Gaya ng inaasahan, para sa akin lang ang parusang ito. Ngunit nang ginaya niya ako para lokohin ang pamilya, nakuha niya ang aking masamang karma. Hanapin agad si Xia Mengshu. Siguraduhin makuha ang kanyang telepono kaagad. Naiintindihan. Ang mga gamot na ito galing sa master ko, galing sa aking pagsasanay. Mabilis gumaling ang sugat. Inumin mo at umalis na tayo. Wow, sa loob lang ng 1 oras, nawala pati ang mga peklat. Hindi ka panipaniwala. Akala mo ba? Nakaligtas ako sa lahat ng taong ito. Ginoong Jiang, natagpuan namin ang lugar ng aksidente. Si Sia Mengsho ay nasa malubhang kalagayan. 12 tonelada ang karga ng truck. Siya ay naging hindi na makilala. Nararapat lang sa kanya. Nakuha ba ang kanyang telepono? Opo. Nalaman din namin na si Sia Mengsho ay may madalas na tawag sa isang virtual number. Sa likod nito, may iba pang tao. Naalala ko na sinabi niya, ang naglagay ng sumpa sa mga Jiang ay ang kanyang boss. Direkta niya bang sinabi? Bukod pa rito. Kaya nahulog ako sa bitad. Para mahuli ang malaking isda, dapat tayong kumilos muli. Sandali. Anong ibig sabihin ng kumilos muli? Kayong dalawa. May tinatago sa akin. Wala talaga. Paano namin itatago sa iyo ang anuman? Seryoso. Alam ninyo pala simulat sa pool, na pinalitan ninyo ang aking estudyante. Alam ba niya ito? Hindi ito gumagana. Makinig ka, ipapaliwanag ko. Ayaw kong makinig. Laging sermon ng sermon. Wala itong saysay, sandali lang. Hindi ito gumagana, hayaan mong ipaliwanag ko, para sa ikabubuti mo ito. Noong panahong iyon, kailangan agad, hindi kita na ipaliwanag. Ayokong sirain nila ang ating relasyon, ayaw kong maghiwalay tayo. Magagandang salita, takot ka lang sa mangyayari pag naghiwalay tayo. Hindi lang paglampas sa hadlang, naging parte ka na ng buhay ko, alam mo? Hindi pa ako handang bumalik sa...
Hindi ito gagana. Huwag mo akong sisihin sa desisyon kong ito. Pero tingnan mo, lahat ng sinabi ko ay totoo. Pagkatapos ng mahabang panahon, ako rin ay tunay na. Jijang, pwede bang makisingit? Anong ginagawa mo? Bumaba na po ang binibini sa kotse. Nakababa na ang ale sa kotse. Bakit hindi mo ako sinabihan agad? Mabilis masyado ang salita mo. Ayaw gumana nito, hintayin mo ako. Nakarating na ba tayo sa bahay? Sadya ba ito? Medyo. Hindi masyado. Lumabas ka dyan. Panahon na parating na ang resulta ng aking pagsasanay. Anong gusto mong gawin? Ang mga salita ko ngayon ay taos puso. Sabi ng ate ko, salita ng lalaki, puso'y kasinungalingan. Wala itong silbi. Napansin kong nasanay na ako sa'yo. Nahulog na ang loob ko sa'yo. Malaking sinungaling, wala tayong espesyal na kwento. Hindi ako naniniwala. Ngayon ko lang naunawaan ng mawala. Marahil, ang pag-ibig ay biglang sumibol. At patuloy na lumalago. Nakakadiri. Naniniwala ka ba sa akin o hindi? Kung hindi ka naniniwala, bakit hindi natin patunayan? Kung hindi ka titigil sa pagsigaw, susuntukin na rin kita. Shiji, tigilan mo na ang kalokohan mo. Maaari itong magtapos sa masama. Umalis ka sa harap ko. Ngayon din ay kaponin ko na, si Jiang. May iba pa ba? Ano ang ginagawa ninyo rito? Magkasintahan kayo. Kasinungalingan ng pagmamahalan na yan. Hindi pa ba kayo makapaghintay hanggang kasal? Mahirap iligtas ang ating syeme. Para sirain niya lahat, bilis. Isa pang ingay at susuntukin na kita. Ginoong Jiang, Anong kaguluhan ito? takbo na tayo, nandyan na ang. Jiang, ngayon ay gagawin kong gumapang ka palabas. Hindi ninyo hinubad ang mga damit. Hindi, akala ko pagod na kayo. Nagkataon lang. Walang problema, pumunta ako para tingnan kung paano kayo natulog kagabi. Ayos lang. Tuloy lang sa pagtulog. Hindi mo ba sinabi sa akin na ginawa ito ni Shamei at Jiang Siat? Shiji, dahan-dahan lang. Gusto mo bang matulog pa? Shiji. Gising na, tumatawag si Xia Menshu. Bakit ang tagal mong sumagot? Nasa poder ko ngayon si Xia Mengling. Ipapadala ko na sa'yo ang address. Naiintindihan. Dumating na ang address. Sobrang mainat ng lalaking ito. Kung dadalhin natin maraming tao, mabilis tayong mapapansin. Mahirap siyang mahuli. Kung mabilisan lang. Paano kung magpanggap tayo sa ibang eksena? Para saan? Shiji, panganay na kapatid. Shaimi, bunsong kapatid. Hindi kita sinisisi. Pero sa acting mo, mas mabuting kalimutan, kaya namin itinago sa'yo. Totoo ba? Pakiusap. Hindi ko kaya, pero kaya ni Shiji. Bago siya nag-cultivate, nag-aral siya ng professional acting. Ano? Anong tinitingnan mo? Nagtapos ako sa Film Academy. May problema ba? Walang problema. Wala. Ngayon na naisip ko. Sa mga gamit ni Xia Mengsh, may isang bagay na makatutulong kay Shiji. 15 taon. Kinagat ko ang sarili ko ng 15 taon. Bull-ing, pangalan. Pumunta kayo dito. Shisho, Panginoong tiyuhin. Ano, sinasabi mo ba, gusto mong turuan si Buling? Hindi. Kuya, ang bunso nating kapatid ay nawala ng 10 taon. Panahon na para humanap ng kahalili sa kanyang pamana. Si Buling ang perpektong kandidata. Ano sa palagay mo? Bakit hindi mo ako gawa ng pabor? Sa aking kalkulasyon. Alam kong,
Hindi ka dala ng mabuting balita, ang pagkawala ng bunso nating kapatid. Ipaliwanag mo ngayon din. At balak mo pang kunin si Buling. Matandang gago. Malalaman mo. Ang innate daw body ng babae ay magiging akin. Kahit anong kalkula niya, hindi niya inakala na ang paborito niyang estudyante ay matatapos sa aking mga kamay. Tito Celestioquek, paano mo nagawa ito? Bakit hindi ako? Buling. Alam mo ba kung gaano kita kinainggitan, mayroon kang innate daw body. Sa murang edad mo, mayroon ka ng 70% ng aking kapangyarihan. Kung makukuha ko ang katawang ito sa loob ng 10 taon, maaari ko maging immortal. Kaya, lahat ng ito ay bahagi ng plano mo. Exact. Ako ang nagsabi sa mga siya na peke ang sumpa. Ako rin ang nagkumbinsi. Katangahang si Jiang Che na gamitin ang masamang enerhiya ng altar para patayin si Jiang Xian. Mga taon na ang nakalipas. Tumulong ako sa siya magnakaw ng enerhiya. Naglagay ako ng masamang enerhiya sa mga altar ng Jiang. Ako rin ang kahit ang patriarkang Jiang. Aking minamahal na Shidi. Ang pagkamatay ni DK ay gawa ko rin. Buling. Lahat ng ito ay para sa iyo, bagaman. Ang aking nakababatang kapatid ay hindi bihasa. Sa pagtakas, siya ay isang dalubhasa. Nang siya'y umalis, isinama ka niya. Bilang parusa rito. Bilang inyong ina po. Tungkulin ko, bigyan ka ng espesyal na pagtrato, nakakalungkot. Na ikaw, dalaga, ay may siyam na buhay, nang muling matagpuan kita. Ang aking kasumpa-sumpa, nakatatandang kapatid, ay nagangkin na sa'yo, ngunit ang langit ay makatarungan. Anong balak mo? Nakakasagabal ang lubid. Huminahon ka. Kapag ang iyong banal na katawan ay mapa sa akin, bibigyan kita ng mabilis at malinis na kamatayan. Ikaw ay hindi nagkulong. Ikaw si Yang Bufo. Okay ka lang. Hinay-hinay lang, lahat ay maayos. May mali dito. Nakakalungkot na ang junior ko ay hindi magaling. Pero eksperto siyang tumakas. Nang tumakas siya, isinama ka niya. Bilang kapalit, ang mga inapo mo, ako ang bahala. Hindi ako nagulat. Dapat niyong lampasan itong magkasama dahil sa ugnayang ito. Ang lolo ko. Ang tatay ko. Ang paghihiganti. Hindi mapapatawad. Kasalanan ko lahat. Kung hindi dahil sa akin, baka. Pero nakakagaan, dahil dito, nasubukan kitang makilala. Anong ginagawa niyo? Abala kami. Matandang walang hiya. Babaliin ko ang ulo mo. Tara na, bumaba ka. Magdala ng dagdag na tao para sigurado, si Master Chiankwe. Ang dapat na, nagsumpa sa amin ni Buling. Sige. Malapit nang sumikat ang araw. Mamatay ka na. Mukhang may utak ka pa, di ka pa lubusang ulyanin. Matanda. Ang galing ng artifact, ibigay mo yan. Kayong, paano niyo ko nagawang pagtulungan? Dito panloloko. Ito ang mabuti ang laging mananaig sa masama. Naiintindihan mo ba o hindi? Akala niyo mahuhuli niyo ko ng ganito? Di mangyayari kahit sa panaginip. Mabubuwal na ang gusali. Ikaw. Nahuli ka sa bitag. Ngayon, di ka na makakagawa ng mga selyo. Ako ang kanilang master na tiyuhi. Sa tingin mo, Habang di pa nahuhulog ang karayo, di pa babalik ang malay mo. nakababatang kapatid, ako at ang kuya ko, ihahatid ka namin sa master. Pagkatapos nito, di ka na mababahala sa sakuna. Tara na. Jiang Xian, ingat. Jiang Xian. Alam mo ba kung gaano ako katagal naghintay para sa araw na ito? Jiang Xian. Umalis na tayo ngayon di. Alam kong marunong ka ng ilang, itim na mahika. Pero huwag kang magpakapus.
Anong nangyari? Hindi ito gumana. Ito ang tubig ng lila na anting-anting. Ang epekto nito ay gumagana pa. Takbo na. Sia Mengling, subukan mong umalis kung may lakas ka. Alam mo ba? Mula nang iwan ko ang Angkanjang, kumuha ako ng asong kalye. Laging kulang ang pagkain nila. Nakakalungkot talaga. Kung aalis ka, magkakaroon sila ng piging. Naiintindihan mo ba? Jiang Che. Pakawalan mo siya. Nangako ako sa kanya, nababalik ka sa Angkanjaya. Akala nila maniniwala ako? Pagod na ako sa buhay na ito. Ang dalhin kayong dalawa, ang magpapasaya sa akin. Tara na. Bago ako mamatay, ipakita mo ang mahika mo. Tigil. Inuutusan kitang tumigil. Paano? Tama na ito. Halika. Hindi ito gumagana. Lumayas ka rito. Ginoong Qiao Yeju, kung may araw na, ang aking espiritual na kapangyarihan ay mawala. Paano kung pagmamalupitan ako, Shizu Qiao? May paraan dyan, Qiao Yiju Shizu. Na ayaw gamitin ng iyong maestro. Kahit kailanman huwag gagamitin, huwag mong pakahasang gamitin. Gusto mo makakita ng tuistang sini. CJ, huwag kang magsisi pagkatapos. Anong ginagawa mo? Tigil. Tigil. Malubhang pagduru. Doktor, kasama ni Direktor Jiang. Umiling ito. Dito ba ayaw pa rin? Pambihira ang kaso. Walang sugat ngunit dumudugo. Malubhang kalagayan. Magtransfusyon kayo. Gamitin ang dugo ko. Ang problema. Bihira ang kanyang dugo. Kaunti ang reserba natin. Si Direktor Jiang naman. Pareho ang tipo. Mas malala ang kalagayan. Kaya, kailangan nating pumili ng isa sa dalawa. Ako ba'y patay na? Gurang hangal. Huwag mong sabihin yan. Narito ang iyong guro. Guro, namatay ka rin ba? Ang iyong guro, mabubuhay ng 200 taon. Ito ay ospital. Totoo nga. Mabubuhay ang guro ng 100 taon. Bunso, ligtas ka na. Medyo mahina lang. Mamaya, mag-akupuntura ako. Para ayusin ang katawan mo. Guro. Nga pala. Paano si Jiang Xian? Kumusta siya? Siya. Ano ibig sabihin nito? Bakit kayo tahimik? Kaya, ang sitwasyon ngayon ay, sa 2 tao, iisa lang maisasalba. Kuya, nasaan na si Jiang Xian? Ate. Kumalma ka muna. Ayos lang siya. Na-discharge na siya. Pag gumaling ka na, makikita mo siya. 8. Matibay si Jiang Xian. Tiyak nakalabas na siya. Hindi ako naniniwala. Marami siyang tama ng patali. Paano siya nakauwi? Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makita ngayon. 8. Kumalma ka. Hindi ba sang-ayon ka? Kung hindi, mas mabuting sabihin na ang totoo. Hindi ka susuko. O kaya, sabihin mo ang totoo kay Buli. Anong katotohanan? Shiji, laging pinagbibigyan mo ako. Sabihin mo na, ano talagang nangyari kay Jiang Xian? Shiny. Magtiwala ka sa akin, na-discharge na siya. Kung hindi niyo sasabihin, hahanapin ko siya miss. Tigil. Doktora, gusto kong itanong, saan ang kwarto ni President Jiang Xian? Si Jiang. Sa 312 yata. Salamat, Doktora. Jiang Xian. Kilala ba kita? Dapat hindi tayo magkakilala. Kanina mo pa, hindi mo dapat. Hindi mo ako hahalikan. Parang inaasahan mo ito. Hindi totoo yan. Hindi ka ba naniniming? Paranoid ka ba?
Tingnan mo nga, makikita ba to sa salamin? Maganda ang salita, pero takot na pagkatapos ng diborsyo. Walang mabiktima sa'yo. Hindi lang pagtitiis, nakasanayan na kita, alam mo? Punasan mo ang luha mo. Jiang Xian, Bakit mo ko tinititig ng ganyan? Akala mo patay na ako. Sugat, wala akong pakialam. Gago ka. Akala ko namatay ka na. makapangyarihan ang Jiang, may sariling blood bank. Bakit niyo ako itinago? Lahat kayo salbahe, walang exception. Walang mabu... Yung yakap mong lalaki, sinabi lang, na-discharge na siya. Walang detalye. Pero hindi ka naniniwala. Sa laing to, hindi namin tatanggapin. Sabihin, ano ang nangyayari? Kung hindi ka magsasabi, itutulog kita sa sea. May sorpresa sana, pero nagmadali ka. Anong sorpresa? Lakip kong sinasabi na utang na loob kita. Kaya balak kong bumawi ng paunti-unti. Buling. Pakakasalan mo ba ako?